Banata 1731 hanggang 1740. Hindi. Aktibidad lang ako, aktibidad. Lagi siyang nakangiti, at mabait ang mukha niya. Tumingin si Long Yeo kay Chen Xinji sa kanyang harapan, hindi mapigilan ng kanyang puso na maghalo, at ang lahat ng galit sa kanyang puso ay tila nawala saglit. Puno na ng kulubot ang kanyang mukha, ito ay isang ordinaryong tao, at ang kanyang pilak na buhok ay maayos na sinukli, ngunit ngayon, paano pa rin siya magiging katulad ng hindi pangkaraniwang Hanhai Daoluo na iyon? Alin pa rin ang orihinal na master ng God of War? Sino ang makakaisip na ang isang henerasyon ng mga Maladyos ay nahulog sa sitwasyon ng pagwawalis sa sahig sa Shrek Academy? Noong araw na iyon, pagkatapos bumalik ni Chen Xinji kasama si Tang Wulan, hinanap niya si Long Yeo. Tumanggi si Long Yeo na makita siya. Hindi ito pinilit ni Chen Xinji, kaya hiniling niya kay Tang Wulan na tumira sa pinakakaraniwang silid. Mula kinabukasan, nagwalas ako ng sahig sa bakuran. Isang Maladyos na nagwawalis ng sahig sa bakuran, ang lakas ng loob Tang Wulan. Matapos siyang himukin, hindi niya alam kung ilang beses. Ngunit nanatili pa rin si Chen Xinji, tahimik lang na nagwawalis ng sahig sa bakuran araw-araw, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid. Huwag magmakaawa kay Long Yeo o kahit ano. Ang pag-scan na ito ay tumagal ng 3 buwan. Mukhang sanay na siya sa buhay dito. Kung ikukumpara sa dati, hindi ko alam kung gaano ka-simple ang ganitong buhay. Maging siya mismo ay medyo komportable. Sa Shrek, ang mga taong may mataas na antas lamang ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ng taong ito. Ngunit lahat ay walang magawa. Minsan, pagkatapos ni Chen Xinji na magwalas ng sahig, pinupuntahan siya ni Yuan and Zhenchen para uminom ng tsaa at makipag-chat. Pareho silang extreme daoluo ng mas lumang henerasyon, kaya natural na maraming mga paksa. Bagamat hindi siya nakita ni Long Yeo, paanong hindi niya malalaman ang kanyang ginagawa? Hindi alam ng Holy Spirit daoluo kung ilang beses siyang pumunta para hanapin si Long Yeo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Hanhai Daoluo, at gumawa pa ng maraming lobbyist. Hayaang walisin ng isang extreme daoluo ang sahig, ano ang tawag dito? Bago dumating upang makita si Chen Xinji ngayon, si Long Yeo ay nagpipigil ng hininga. Palagi niyang iniisip na ang lalaking ito ay sadyang nagwawalis. Bago dumating upang makita si Chen Xinji ngayon, si Long Yeo ay nagpipigil ng hininga. Palagi niyang iniisip na ang lalaking ito ay sadyang nagwawalis ng sahig dito, pinapahiya ang sarili, at pinipilit ang sarili na puntahan siya. Gayunpaman, nang talagang nakita niya siya ngayon, nakita niya ang kanyang malungkot na tao na nagwawalis ng sahig doon, nakatingin sa kanyang lumang figure. Hindi ko alam kung bakit, tanging lungkot lang ang nasa puso niya. Gaano man siya kagalit sa kanya, hindi niya itinanggi ang kanyang mga nagawa. Nais na linangin upang maging isang Maladyos, maging master ng templo ng digmaan, maging commander ng Poseidon Legion, ang ganap na boss ng militar, gaano kadaling sabihin. Sa loob ng mahigit 100 taon, hindi alam ni Chen Xinji kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa niya. Ngunit ito ay isang prestihiyoso, nanginginig na Hanhai Daoluo, na nagwalas sa sahig ng ganoon. Napakaseryoso niya at hindi niya kailangang harapin iyon. Mula sa kanya, naramdaman pa ni Long Yeo ang isang kaaya-ayang lasa. Ang lahat ay tila napaka-natural, walang sinasadya, na parabang siya ay kasangkot sa buong proseso ng pagwawalis. Ilang beses na niya itong pinanood na nagwawalis ng sahig ng palihim, at sa wakas ay hindi niya maiwasang magpakita sa isa't isa. At ito ang unang beses na nagkita sila matapos dumating si Chen Xinji sa Shrek Academy. Pumunta ka, sabi ni Long Yeo. Umiling si Chen Xinji, hindi ako aalis. Kahit bugbugin mo ako, hindi mo ako magagawang talunin. At saka, wala na akong tirahan. May puso ka ba na hayaang umalis ng ganito ang isang palaboy na matanda? At least, may kakainin pa rin ako dito. Wala ka bang tirahan? Ikaw ba ay isang malungkot na matanda? Nasaan ang iyong pamilya? Galit na sabi ni Long Yeo. Ngumiti si Chen Xinji, pinaputol ko na ang ugnayan nila. Para hindi sila masaktan. Isa na akong makasalanan. Isa akong nag-iisa at biyudang matanda. Salamat kay Tang Wulan, kaya ko ito. Bigyan mo ako ng matitirhan. Si Shrek iyon. Para mapanatili akong ligtas. Galit na sinabi ni Long Yeo, bakit napakawalan mo? Ngumiti si Chen Xinji, ito ay isang bagong kasanayan na kamakailan ko lang natutunan. Ikinalulungkot kung hindi ko napag-aralan ang kasanayang ito ng mas maaga. Kung maaari kong makabisado ito, hindi ito magiging kaawa-awa tulad ng ngayon. Itinuro ni Long Yeo ang direksyon ng pinto, pumunta ka. Pumunta ka na. Huwag kang magpakita sa harapan ko. Ayokong makita ka. Mahigpit na sinabi ni Chen Xinji, Yeo, hindi ako aalis. Si Shrek ay hindi sa iyo nag-iisa. Ito ay para sa lahat. Magwawalis ako ng sahig dito. Huwag kang mag-alala, hindi ako makikialam sa buhay mo. Si Shrek iyon. Tinulungan kitang alagaan sa loob ng maraming taon. Gusto ko lang ibalik kay Shrek.
Anyway, I don't know what else to do. Habang buhay, 1 o 2 taon man ang hinaharap, sa 5 o 10 taon, magwawalis ako ng sahig dito. Bago ako dumating dito, ginawa ko na ang lahat ng paghahanda. Ang matandang Chen Xinji ay patay na. Ngayon ay isa na lang ang natitira sa walis na matandang Chen. Huwag mo akong itaboy. Nakakaawa akong itaboy. Napaawang ang bibig ni Long Yeo. Hindi niya akalain na magiging ganito si Chen Xinji balang araw. Ngunit sa sandaling ito, ang banayad ng ngiti sa kanyang mukha at taos pusong mga mata ay nagparamdam sa kanya ng labis na kalupitan na talagang pinasabog niya ito. Sa sandaling ito, si Zikhen, nakakatakbo lang ng isang lap, ay muling tumakbo pabalik. Sa pagtakbo niya kanina, nakita niya ang isang matandang babae na papalapit sa nagwawalis na matandang Chen, ang pinag-uusapan ng dalawa. Siya ay isang bagong promote na estudyante lamang, at si Long Yeo ay nasa isang retiradong estado, kaya't hindi niya nakikilala kung sino ito. Lolo at Lola, nag-away ba kayo? Tumakbo si Zikhen at nagtatakang nagtanong. Ngumiti si Chen Xinji at sinabing, hindi, walang away, pinag-uusapan lang namin ang isang isyong pang-akademiko. Natigilan si Zikhen, narinig na niya ang dalawang salitang ito dati. Ang pagwawalis ba ay isyong pang-akademiko? Nilingan niya si Long Yeo, Lola, huwag mong pag-usapan ang tungkol kay Lolo. Si Lolo ay nagwawalis ng sahig mag-isa araw-araw, napakahirap. Sinabi ni Long Yeo, ano ang alam ng mga bata, tumakbo ang iyong mga hakbang. Ngumiti si Chen Xinji at sinabing, ano ang galit mo sa iyong anak? Sa tingin ko ay mabuti ang batang ito. Si Shrek ay talagang kapalit. Galit na sinabi ni Long Yeo, kung may kapalit man si Shrek ay walang kinalaman sa iyo. Pumunta ka dali. May inis ako kapag nakita kita. Ngumiti si Chen Xinji at sinabing, kapag nakita mo ako, ito ay magpapatunay na nasa puso mo pa rin ako. Hindi na ako makakapunta. Nang marinig niya itong sinasabi sa harap ni Zikhen, biglang namula ang mukha ni Long Yeo, wala ka bang kahihiyan? Sinabi ni Chen Xinji, anong uri ng mukha ang gusto ni Old Chen para sa pagwawalis ng sahig? Gusto ko ang bagay na iyon sa buong buhay ko, at ngayon sa tingin ko ay walang silbi, kaya itinapon ko ito. Ikaw. Biglang natuklasan ni Long Yeo na ang isang patay na baboy ay hindi natatakot sa kumukulong tubig, na nagwawalis sa matandang Chen, wala talaga siyang magawa. Sa galit na senggal, tumalikod at umalis ang maliwanag at madilim na si Dao Luo. Sumandal lang si Chen Xinji sa walis at pinanood siyang umalis, na may pagpapahayag ng pagpapahalaga. Tumayo si Zikhen sa tabi ni Chen Xinji at pinanood ang pag-alis ni Long Yeo kasama niya, Lolo, ano ang tinitingnan mo? Sinabi ni Chen Xinji, tingnan mo yang lola. Hindi mo alam, noong bata pa siya, maganda siya. Lalo na't maganda. Ngayon ay kaakit-akit pa rin siya. Siyempre, hindi ma-appreciate yung mga bata. Napangiti si Zikhen sa loob-loob, Lolo, dapat marami kayong kwento ni Lola. Paano mo nagawang magalit si Lola? Gusto mo bang kumbonsihin ka? Ang ngiti sa mukha ni Chen Xinji ay tuluyang napalitan ng isang mapang-akit ng ngiti, ang pangunahing dahilan ay para manghikayat. Ako pa ba ay nagwawalis ng sahig dito? Okay lang. Naniniwala si Lolo na mapapatawad ako ni Lola balang araw. Nagulat na sabi ni Zikhen, sobrang seryoso. Mapait na ngumiti si Chen Xinji, ginawa ni Lolo ang ilang mga kalokohang bagay, kaya wala akong sinasabi. Tumakbo ka at huwag ipagpaliban ang iyong mga ehersisyo sa umaga. Patuloy na magwawalis si Lolo sa sahig. Oh! Si Zikhen ay patuloy na tumatakbo na puno ng pagdududa ang kanyang tiyan, habang si Chen Xinji ay dahan-daang winalis ang kanyang lupa. Talagang gusto niya ang pagkakakilanlan ng pagwawalis ng matandang Chen, at least, walang dapat pabigatin. Ngayon hindi ko na kailangang mag-isip ng kahit ano. Wala sa labas ng mundo ang may kinalaman sa kanya. Pagkarating dito, ang una niyang ginawa ay ang basagin ang kanyang soul communicator. Hayaang sumipol at tsunami ang mga bundok sa labas, siya rin ang nagwawalis na matandang Chen. Sa wakas, 3 poste sa araw. Naging masigla ang palaruan. Sa wakas ay natapos na ni Chen Xinji ang pagwawalis sa palaruan. Walisin ang alikabok at mga nahulog na dahon sa basurahan. Hawak ang isang walis, naghahanda na siyang bumalik sa kanyang tirahan. Sa sandaling ito, bigla siyang huminto, at sinabing medyo hindi nasisiyahan, sinabi ko na huwag pumunta dito para hanapin ako. Ngumiti si Yuan and Zhenchen at sinabing, ayos lang, papasok na ang mga bata sa klase, walang nakakakita. Siya nga pala, kakapunta lang ba ni Mr. Long sa iyo? Tumingin sa kanya si Chen Xinji nang may pagtataka, at sinabing, ikaw ay isang marangal na extreme Dao Luo, bakit ang chismoso mo? Ngumiti si Yuan and Zhenchen at sinabing, you are not limit Dao Luo. Niwawalis mo pa ba si Lao Chen ngayon? Ano bang problema sa chismis ko? May drama ba? Galit na tinitigan siya ni Chen Xinji at sinabing, pumunta ka sa akin at magsalita. Habang nagsasalita ay binilisan niya ang lakad at naglakad papunta sa gilid ng gusali sa gilid. Hindi masyadong malaki ang tirahan ni Chen Xinji, orihinal na gustong ayusin ni Tang Wulan para sa kanya, ngunit ayaw niyang mabuhay o mamatay.
Gayunpaman, napakaganda ng sikat ng araw sa kanyang silid, lalo na sa umaga, karamihan sa silid ay nasa ilalim ng araw. Pumasok sa kwarto. Nagsunog si Chen Xinji ng isang kaldero ng mainit na tubig at nagtimpla ng 2 tasa ng tsaa. Hindi rin malugod ang Yuan and Zenshin. Kumuha siya ng isang tasa ng tsaa at umupo sa kahoy na sofa, sinabing, ang galing mo talaga sa araw. Hindi nagsalita si Chen Xinji, kinuha ang tsaa, at dahan-daang uminom. Paano ito? Tiningnan siya ng matalim ni Yuan and Zenshin. Galit na sinabi ni Chen Xinji, ano ang magagawa ko? Kung mapapatawad ko siya sa isang click, dapat ba akong maging isang matandang Chen? Maglaan ka ng oras. Ang isang mabuting babae ay natatakot sa kanya, alam ko ang kanyang pinakamahusay. Siya ay matigas sa ibabaw, ngunit praktikal. Pakiramdam ko ay napakalambot. Bahagyang tumaas ang kilay ni Yuan and Zenshin, ang hirap, ang hirap. Sinaman siya ng tingin ni Chen Xinji, alam mo na ba ito? Sinabi ni Yuan and Zenshin, masyadong malalim ang naipon na sama ng loob, gaano man kalambot ang iyong puso, sa tingin ko ay wala ka ng pag-asa. Sa iyong edad, hindi lang 1 o 2 bagay ang makapagpapasigla sa iyo na bitawan ang iyong pasanin. Puno na ang kabataan ni Long Lao. Nasira ko ang iyong mga kamay, paano kita mapapatawad? Galit na sinabi ni Chen Xinji, kung pupunta ka para sampelan ang iyong mukha, pumunta ka kaagad, huwag mong sayangin ang tsaa ko. Ngumiti si Yuan and Zenshin at sinabing, huwag kang magalit. Hindi ba't naparito ako upang bigyan ka ng payo? O kung hindi, sa sarili mong gastos, maaari mong gawing isang lubusang ordinaryong matandang lalaki, isang tunay na matanda. Sinasabi mong dragon palagi ka bang magagalaw? Kinamayan ni Chen Xinji ang kanyang kamay, at halos tumilapon ang tsaa, umalis ka na. Nakagawa ka ba ng masamang ideya? Kaedad ko ako, at kung wala akong suporta ng martial spirit, magdadagal ako sandali. Makakahinti pa ako sa kanyang kapatawaran. Ako? Mukhang oo. Medyo may problema nga ang pamamaraang ito. Hindi ito isang problema, ngunit ito ay isang malaking problema. Kung wala kang magandang constructive na opinyon, bigyan mo lang ako ng isang dahilan. Nagpatuloy si Chen Xinji sa pag-inom ng tsaa. Nagkibit balikat si Yuan and Zenshin at nagsimulang uminom ng tsaa. Naging tahimik ang kwarto. Nagtagal ito. Biglang sinabi ni Chen Xinji, sabi mo, kung magpapanggap akong naubos ang kapangyarihan ko sa kaluluwa, posible bang mapahanga siya, at sa huling sandali, pipigilan niya ako. Pagkatapos ay magkasundo kami tulad ng dati. Napaawang ang bibig ni Yuan and Zenshin, masyado ka nang nagbasa ng mga nobela. Kung inisyon ka niya, sinabi niya sa iyo, tumigil ka. Bilasan mo. Ano ang dapat mong gawin? Inutil ka ba talaga? Pag hindi mo ginawa, deception ka na naman. Napalunok si Chen Xinji saglit, oo. Wala talagang magandang paraan. Kalimutan mo na, gawin natin. Masarap din maging sweeping old Chen. At least nakita ko siya ngayon, na nagpapatunay na pinapansin niya ako. Hanggat kailangan ng effort Shen at Taichu na nagigiling sa karayom. It's not enough to stay from me and she sides. Tahimik. Ngumiti si Yuan and Zenshin at sinabing, gusto ko lang buksan. Ito rin ay isang magandang sitwasyon. Maglaan ka ng oras. Magwalas ka sa sahig at uminom ng tsaa. Masarap ba? Tumango si Chen Xinji. Tahimik ang lahat, parang nakakita na talaga ako ng ibang mundo, na iba sa dati. Sinabi ni Yuan and Zenshin, panahon na para magpahinga. Hindi pa niya napag-usapan ni Chen Xinji ang sitwasyon sa mainland o Temple of War. Alam na niya na bilang isang malakas na henerasyon, si Chen Xinji ay sumuko ng sobra at kung gaano ito kasakit sa kanyang puso. Matapos itong may baba, mas mabuting huwag nang banggitin muli. Nang bumalik si Long Yeo sa kanyang tirahan, bumagsak ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa totoo lang, ibinigay ni Chen Xinji ang lahat para sa kanya at tinulungan sina Shrek at Tang Sek na makuha ang walang hanggang langit. Imposibleng sabihin na hindi siya natinag. Habang ikaw ay nasa mataas na posisyon, mas pinapahalagahan mo ang iyong posisyon. Napakaraming naibigay ni Chen Xinji sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Ito ay sapat na upang patunayan ang kanyang pag-amin. Ngunit tulad ng sinabi ni Yuan and Zenshin, ang hinaing na ito ay nasa puso niya sa loob ng maraming taon, at kung hihilingin niya sa kanya na patawarin siya, hindi niya talaga magagawa. Gayunpaman, ang pagkakita sa kanya na nagwawalis ng sahig doon ay lalong hindi komportable sa kanya. Ang iyong sariling tao ay dapat na isang matibay na pag-iral. Paano ka magwawalis ng sahig? Hindi alam ni Chen Xinji na ang kanyang pagwawalis na aksyon ay talagang nakaantig kay Long Yeo. Ngunit, itaboy siya, ang taong ito ay tumanggi na umalis muli. Huwag pumunta, at magpatuloy sa pagwawalis sa sahig. Hindi maaaring ganito. Sa pag-iisip nito, agad na dinil ni Long Yeo ang Soul Guide communication number ni Tang Wulan. Mahahanap lang niya si Tang Wulan. Matandang Long. Ang boses ni Tang Wulan ay nagmula sa kabilang panig ng komunikasyon. Wulan, ano bang problema mo? Hindi ba nakakahiya na hayaan ang matandang bastard na si Chen Xinji na magwalas ng sahig? Bilasan mo na siya. Hayaan mo siyang gawin ang lahat. Huwag kang mahihiya buong araw.
Nagulat si Tang Wulan nang marinig niya ang mga salita ni Long Yeo na parang mga kanyan, ngunit mabilis niyang naunawaan. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Long Lao, hindi mo ba alam kung anong klaseng ugali si Old Shen? Ilang beses ko na siyang kinukumbinsi. Hindi lang siya nakikinig. At dahil malaki ang naitulong ni Mr. Chen sa amin, hindi ko siya mapipilit na gawin ang anumang bagay. Upang kunin ang kanyang matanda. Pagkatapos ng dagandong, nakabawi din si Long Yeo, humirit ng malakas, at ibinaba ang komunikasyon. Hindi ba tama? Bilang kontemporaryong pinuno ng Tang Sect, hindi makapagtanong si Tang Wulan sa isang extreme Daoluo na dumating para tulungan ang Tang Sect. Kinakatawan niya ang buong Shrek. Itong lumang bagay, itong lumang bagay. Pabalik-balik si Long Yeo sa silid, bihirang balisa. Matapos ibitin ang soul communicator ni Long Yeo, hindi napigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kaunting kawalan, at tinanggal ang soul communicator sa kanyang kamay. Sa tuwing magsisimula na siyang mag-forging, puputulan niya ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Dapat panatilihin ng Tianduan ang ganap na katahimikan at pandayin ng may pinakakonsentradong diwa. Pagkabalik mula sa Temple of War, nagsara muna siya ng isang buong buwan bago nagpatuloy sa pagpeke. Pagkatapos ng isang buwang pag-atres, si Tang Wulan ay lumitaw na tahimik nang umalis siya sa customs. Walang nakakaalam kung anong mga pagbabago ang mayroon siya. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kahalaga sa kanya ang buwang ito. Ang pagsasakatuparan ng kaharian ng Diyos ng Baril ay hindi lamang nagpahintulot sa kanya na magkaroon ng mas malalim na ebolusyon ng kaharian ng Baril, ngunit tila nagbukas din ng daan patungo sa langit para sa kanya. Ang ilang mga bagay na hindi maaaring isama sa nakaraan ay naging malinaw sa loob ng buwang ito. Ang paggabay sa kanya ni Yutian Daoluo sa pagkakataong ito ay talagang mahalaga kay Tang Wulan, at katumbas ito ng pagbubukas ng pinto para sa kanya mula sa Super Daoluo hanggang sa Extreme Daoluo. Hayaan siyang tunay na mapagtanto ang pagkakaroon ng antas na iyon. Sa proseso ng pag-address, natuklasan ni Tang Wulan na upang maging isang extreme Daoluo, kailangan muna niyang maging mahinahon at mapaghangad. Ang kakayahang mag-cultivate sa antas na ito ay hindi kasing simple ng pagkakaroon ng martial spirit skills. Lahat ba ng mga nagsasama ng maraming kakayahan? Mula sa Super Daoluo hanggang sa Extreme Daoluo, ito ay isang pagbabago na nagsasama ng lahat ng maraming komplikadong kakayahan at pagbabago mula sa dami hanggang sa kalidad. Nang lumikha si Tang Wulan ng sarili niyang Dragon Emperor Forbidden Law, nasa proseso na siya, ngunit hindi madali ang kanyang kakayahang lumikha ng sarili niyang dragon. Kahit na siya ay nagtrabaho ng husto, siya ay nakatagpo pa rin ng maraming mga problema sa proseso. Sa dalawang pambihirang tagumpay, nilikha nila ang dalawang estilo ng Forbidden 10,000 Magic, Dragon Emperor Breakang, Forbidden Time and Space, at Dragon Emperor Slash. Ngunit mula noon lamang, sa loob ng halos isang taon, siya ay labis na nagsusumikap upang mapabuti ang kanyang sarili, kahit na sa Tribulation of the Elements, sinusubukan na maunawaan ang higit pa at higit pang pagsamahin ang kanyang sariling mga kakayahan, ngunit palaging walang kabuluhan. Alam na sa pagkakataong ito, ang lahat ng akumulasyon ay nagbukas ng pinto sa ilalim ng gabay ni Yutian Daoluo. Matapos ay iba ng ordinaryo at ang Dragon Emperor, sunod-sunod niyang isinasabuhay ang dalawang estilong paraan ng pagbabawal ng Dragon Emperor sa loob ng maikling panahon ng isang buwan. Bilang karagdagan, talagang natapos niya ang pangkalahatang balangkas para sa sarili niyang Dragon Emperor Forbidden Law. Ayon sa kanyang kasalukuyang katayuan sa pagtatanim at sitwasyon sa hinaharap, tinansya ni Tang Wulan na ang kanyang ipinagbabawal na pamamaraan ng Dragon Emperor ay makakakumpleto sa 7 anyo. Ang nakaraang 5 estilo ay ang limitasyon na maaari niyang maabot ngayon. Kabilang sa mga ito, isinasama niya ang 9 na estilo ng Gintong Dragon mula sa unang bahagi ng pagsasanay batay sa 9 na estilo ng Chilong, kasama ang 7 kasanayan pagkatapos ma-unlock ang ika-14 na layer ng Golden Dragon King. At ilang kakayahan ng Blue-Silver Emperor's Martial Spirit. Ang pinakamahalagang bagay ay ang 3 kaisipang natanggap mula sa 3 kaaway na hinarap ng kanyang ama, si Sigod Tangsan, ay naging mga kaluluwa ng ika-3, ika-4, at ika-5 anyo ng ipinagbabawal na batas ng Dragon Emperor. Gayunpaman, kung gusto mong higit na maunawaan ang ipinagbabawal na batas ng Dragon King sa likod, na mas mahusay kaysa sa ngayon, kung gayon, ang premise ng ika-6 na uri ay nangangailangan ng kanyang Golden Dragon King Seal na makapasok sa ika-16 na palapag at ang kinan ang ika-8 Gintong Dragon. Mga kasanayang dala ni Wang. O ang cultivation base ay maaaring masira sa antas ng limit Daoluo. Napagtanto ni Tang Wulan ang huling 4 na selyo ng Golden Dragon King ng maraming beses sa kanyang cultivation. Sa dinami-dami ng nararamdaman niya, mas lalo siyang nakaramdam ng kilig. Dahil naramdaman na niya ang lakas ng hindi tumutulong na gininto ang katawan ng nakatatandang kapatid, malamang na tinaya ni Tang Wulan na kung gusto niyang mapaglabanan ang ika-15 layer ng Golden Dragon King Seal, ang kanyang pisikal na lakas ay dapat umabot sa antas ng hindi tumutulong na gininto ang katawan. Siyempre hindi pa niya naaabot ang antas na iyon, ngunit kung umaasa siya sa napakahusay na kakayahan sa pagbawi ng bloodline ng Golden Dragon King, kasama ang damdamin sa loob ng napakaraming taon, dapat niyang lapitan ang antas na iyon. Sa madaling salita, kung ang cultivation base ay maaaring pumunta pa, kahit na si Juan na umabot sa limitasyon ng Daoluo Realm, mas sigurado pa rin siya na kaya niyang mapaglabanan ang ika-15 selyo ng Golden Dragon King.
Pero yun lang. Nang sinubukan niyang gamitin ang kanyang mental power para maramdaman ang huling tatlong Golden Dragon King Seal, ang kanyang mental power feedback ay nagbigay sa kanya ng panginginig, isang hindi mapigil ang panginginig. Tila mayroong lubhang nakakatakot na mga bagay sa tatlong selyo. Bukod dito, tiyak na hindi niya iyon kayang tiisin. Dahil ilang beses na siyang nakipag-ugnayan sa kanyang ama, at naramdaman na niya ang lakas ng kanyang ama at ang pagkakaroon ng tunay na antas ng Diyos, halos sigurado si Tang Wulan na ang huling tatlong Golden Dragon King Seal ay pawang antas ng Diyos. Sa madaling salita, maliban kung siya ay maaaring maging isang Diyos, tiyak na hindi niya kakayanin ang epekto ng tatlong selyo. Gayunpaman, gaano kadali na maging isang Diyos sa Daoluo World ngayon? Not to mention him, natatakot ako na sa mundong ito, walang limit Daoluo ang may ganoong kakayahan. Ito ay pang-labing-anim na selyo lamang, at mayroong 17 at 18 sapin sa likod nito. Kung gayon, anong uri ng antas ng paglilinang ang dapat makamit upang tunay na mapaglabanan ang nakakatakot na enerhiya ng Golden Dragon King? Sa pagbuti ng kanyang lakas at pag-unawa sa ipinagbabawal na batas ng Dragon Emperor, maaari pang ang subukan ni Tang Wulan na pagsamahin ang selyo ngayon. Alam na niya ngayon na ang ika-15 layer ng selyo ay hindi dapat tanggalin, kung wala ang layer na ito ng proteksyon, kapag ang kasunod na tatlong layer na selyo ay masira, ito ang kanyang sandali ng kapahamakan. Sa makatuwid, pagkatapos na linangin ang ipinagbabawal na batas ng Dragon Emperor sa 5 anyo, hindi na isinasaalang-alang ni Tang Wulan na ipagpatuloy ito sa pag-aaral pansamantala. Naglagay siya ng mas maraming enerhiya sa pagpanday, at ipinagpatuloy ang pagbibinyag sa kanyang katawan sa pamamagitan ng elemental na kapahamakan na hatid ng Sky Forging. Mayroong higit pang mga pangunahing kalamidad, at ang pangunawa ni Tang Wulan tungkol dito ay naging mas malalim at mas malalim. Ang Tribulation of the Elements ay isang napakadalisay na enerhiya na nasa pagitan ng langit at lupa. Bagamat wala itong kalooban, ito ay natural na magkakaroon ng hugis sa ilalim ng ilang mga espesyal na pangyayari. Sa napakahusay na kakayahan ng Golden Dragon King sa pagbawi, pagkatapos ng binyag ng elemental na kalamidad, siya ay nagpapanday ng metal, at ang elemental na kalamidad ay parang pagpapanday ng kanyang katawan. Sa makatuwid, kahit na hindi niya sinunod ang pamamaraan ng paglilinang ng Golden Body Arhat, medyo katulad niya ang paggamit ng ibang paraan upang linangin ang perpektong gininto ang katawan. Kahit si Tang Wulan ay nadama na ito ay malamang na magtagumpay. Marami nang naisagawa ang Tian Quan, at walang limitasyon sa bilang ng beses. Ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi niya bilang isang Master Craftsman ngayon. Mula sa teknikal na pananaw, tiyak na hindi siya kasing galing ng Master Craftsman na si Zhenhua. Gayunpaman, may kakayahan siyang makayanan ang kapahamakan ng mga elemento na hindi taglay ni Zhenhua, kaya mas malakas siya kaysa kay Zhenhua sa mga tuntunin ng pagpapahintulot sa kasalanan. Sa makatuwid, natural na mas malaki ang rate ng tagumpay ng Tian Forging ni Tang Wulan. Sa nakalipas na 2 buwan, sumusubok siya ng bagong paraan ng forging, gamit ang makukulay na apoy ng Lianhua na nakuha mula sa tribo ng Hali para Pekain. Ang ganitong uri ng apoy ay lubhang kakaiba, halos lahat ng bagay ay masusunog nito, at ang pinakamalaking sorpresa na hatid ng makulay na apoy ng Lianhua kay Tang Wulan ay ang katangian nito, ang paglilinis. Oo, ito ay paglilinis. Maaari nitong linisin ang mga dumi sa lahat ng mga sangkap. Siyempre, ang saligan ay upang kontrolin ito sa isang tiyak na lawak. Kung hindi man, hindi lamang nito lilinisin ang mga dumi, kundi pati na rin ang lahat. Tungkol dito, sumakit din ang ulo ni Tang Wulan. Hindi niya alam kung gaano karaming material ang nasayang bago niya tuluyang nakumpleto ang kanyang paunang pagkakahawak sa makulay na lotus. Nais niyang makabisado ang apoy na ito para sa isang layunin lamang, at iyon ay upang matulungan siyang bumuo ng kanyang sariling 4 na karakter na armor sa labanan sa pamamagitan ng makulay na lotus. Ngayon ay unti-unting nahuhubog ang 4-character battle armor ng mga partner, ngunit ang kanyang sariling 4-character battle armor ay hindi pa tapos. Imposibleng sabihin na hindi ka nagmamadali. Gayunpaman, ang 3-character battle armor sa kanyang harapan ay gumamit ng labis na pagsisikap at nagtaas ng napakataas na antas. Ang panghuling 4-character battle armor ay kailangang pagsamahin sa lahat ng 7 metal upang makumplito ang 7 layer na Heaven Forging pagkatapos matuno at ma-forging. Sa prosesong ito, hindi lamang siya ang magpapasimula sa sakuna ng mga makukulay na elemento, sa parehong oras, napakahirap na pagsamahin ang 7 metal sa isa't isa. Ang iba't ibang mga pagbabago ay hindi maaaring kalkulahin sa lahat. Sa ilalim ng patuloy na pagbabago ng sitwasyon, paano kumpletuhin ang pagtunaw at pagpapanday kung hindi mo ito ma-master? Ang pagtunaw at pagpapanday ng 4 na metal ay ang pinakasukdulang maaaring makamit ni Tang Wulan noon. Gayunpaman, ginamit lang talaga niya ang 4 na uri ng metal para gawin ang 4 na karakter na armor ng labanan, at ang kanyang puso ay puno ng ayaw. Anong gusto mo? Simulan na natin. Isang malambot at kaaya-ayang boses ang tumunog, na nagpa-address kay Tang Wulan mula sa kanyang iniisip. Napatingin siya sa nagmamay-ari ng malambot na boses na ito. Bagamat maraming beses na niyang narinig ang boses na ito, hindi pa rin maiwasan ni Tang Wulan na manginig sa tuwing naririnig niya itong nagsasalita ng ganito. Hindi naman, sino ang gumawa ng pangalan ng may-ari ng boses na ito na napakalakas sa Tang Sect?
Ling Zikhen. Si Ling Zikhen sa oras na ito, si Ling Zikhen sa harap ni Tang Wulan, ay tila ganap na naiiba sa nakaraang Ling Zikhen. Nakasuot ng pink na mahabang palda, kitang-kita ang kanyang matambok na figure. Ang kanyang mga suso, payat na baywang, at balakang, habang dumadaloy ang kanyang mga mata, siya ay medyo kaakit-akit sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Mahirap para kay Tang Wulan na isipin kung ano ang iisipin niya kung makita ng iba sa Tang sect si Ling Zikhen na ganito. Baka hindi nila maisip. Ngunit ang gayong Ling Zikhen ay nakatayo sa kanyang harapan na buhay. Nagsimula ang pagbabagong ito pagkatapos ng pagbabalik ng Temple of War. Handa na si Tang Wulan na harapin ang mabagyong galit mula sa mahusay na direktor na ito. Kung tutusin, itinago niya sa kanya ang katotohanan. Ngunit hindi niya inaasahan na umalis si Ling Zikhen pagkabalik, sinabing bumalik siya sa Tang sect upang pag-aralan ang walang hanggang langit, ngunit hindi niya sinabi na hindi siya isang salita. Ito ay talagang nagulat kay Tang Wulan, at kahit na hindi makapaniwala. Ngunit ang mga katotohanan ay nasa harap niya, at hindi niya maiwasang maniwala. Mas mabuting pumunta, iligtas ang iyong sarili upang harapin ito. Pagkatapos ay umatras siya. Pagkatapos ng isang buwang pag-atres, bumalik si Ling Zikhen. Nang makita muli ni Tang Wulan ang pinuno ng Tang Sect Soul Guidance Science and Technology Research Institute, nagulat siya nang makitang malaki ang ipinagbago ng ugali ni Ling Zikhen. Originally malakas siya kay Leng Yan, pero pagbalik niya this time, mukha na siyang ganap na isinilang, nawala siya, napalitan ni Ming Yan, nawala rin ang lakas niya, napalitan ng malakas na sigla. Puno ng nakakahawang sigla. Tinanong siya ni Tang Wulan kung ano ang mali, at sinabi niya kay Tang Wulan na siya ay nag-evolve. Ang pag-aaral ng walang hanggang langit ay lumutas ng maraming problema na hindi niya nalutas sa loob ng maraming taon, at marami siyang bagong ideya at resulta ng pananaliksik. Isang buwang oras, higit pa sa kanyang nakaraang 10 taon ng oras ng pananaliksik. Ang pinaka-natakot kay Tang Wulan ay ang tunay na pasasalamat sa kanya ng direktor ng Lingda mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Talagang natakot nito si Tang Wulan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ling Zikhen na para sa kanyang 4-character battle armor, mayroon siyang napakadetalyadong plano para sa Soul Guidance Array. Hanggat matagumpay niyang may tatayo ang metal, ganap niyang may paparami ito. Ang set ng battle armor na ito ay magiging isang hindi pa nagagawang pag-iral. Ito ang magiging perpektong kombinasyon ng Soul Dao technology at Wan. Bukod dito, mayroon pa rin siyang paraan upang gawing medyo hindi mahirap ang pag-forging ng metal sa proseso ng forging. Sinubukan ito ni Tang Wulan na may salubing sumubok, at gaya ng sinabi niya, nabawasan talaga ang hirap ng panday. Pagkatapos lamang ng ilang araw ng pag-eksperimento, matagumpay niyang nakumpleto ang isang melt forging ng 5 metal. Mula noon, ang direktor ng Ling Zikhen ay sumama sa kanyang panday na ceremonial. Dahil sa makulay na Lotus at Soul Guidance technology ni Ling Zikhen, tunay na nakita ni Tang Wulan ang posibilidad ng 7 uri ng pagkatunaw ng metal. Sa nakalipas na 2 buwan, siya ay nagsusumikap sa bagay na ito. At kapag nagtagumpay ito, hindi lang ang kanyang battle armor ang maaaring huwad at gawin. Kasabay nito, mayroon din siyang paraan upang pinuhin ang battle armor ng kanyang mga partner sa pamamagitan ng makulay na Lotus, na nagpapalakas sa kanilang 4-character battle armor. Sa katunayan, si Tang Wulan ay naging isang master craftsman, at ang kanyang tulong sa Shrek Academy at Tang Sect ay higit pa sa kanyang sariling lakas. Isang divine craftsman, ang pag-promote ng isang soul master na organisasyon ay talagang napakahusay. Tinulungan sila ni Han Hai Daoluo at Shen Xinji na makuha ang walang hanggang kaharian, at walang kaguluhan sa Temple of War pagkatapos. Malaking bahagi ng dahilan ay dahil si Tang Wulan ay isang master craftsman at nangako siyang gagawa ng isang 4-character battle armor para sa kanila. Sa unang pagkakataon, natural na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon, walang iba kundi ang pagpapalitan ng interes. Kung titingnan si Ling Zikhen na ngumiti at ngumiti, medyo hindi pa rin komportable si Tang Wulan, kahit na matagal na siyang nasa ganitong estado. Hinawakan ni Ling Zikhen ang pisngi niya, bakit ganito ang tingin mo sa akin? May mali ba? Mabilis na umiling si Tang Wulan, hindi, magsisimula na ako. Sinabi ni Ling Zikhen, halika, tutulungan kitang mag-obserba. Bilang isang siyentipiko, kahit na hindi siya isang master ng kaluluwa, ang kanyang mga kakayahan sa pagmamasid at pagkalkula ay tiyak na hindi maihahambing sa isang master ng kaluluwa. Napatunayan din ng mga katotohanan na sa tulong niya, ito man ay pangungulekta ng data o pagsusuri sa proseso ng panday, makakatulong ito sa tiyenduhan ni Tang Wulan sa malaking lawak, at napakahalaga rin ng teknolohiya. Habang nagsasalita, lumiwanag ang katawan ni Ling Zikhen ng kaunting pink na ilaw, na pinakawalan ng kanyang super sweet na mecha. Masyadong malakas ang resulta ng tiyenduhan, at magdudulot din ito ng elemental na kalamidad, na hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Kahit kaunting resulta lang, baka mabura siya. Naglakad si Tang Wulan papunta sa gitna ng forging platform. Kung susuriing mabuti ng isang tao, makikita nila na ang ibabaw ng huwad na mesa na ito ay naglalabas ng kinang. At ito ay 4 na kulay na ningning. Kung makikita ito ng mga high-level forging masters, magugulat sila, dahil ang material sa ibabaw ng forging table na ito ay lumalabas na isang god-level na metal, iyon ay, natapos na ang sky forging.
At pagkatapos ng binyag ng four-color elemental tribulation, ito ay naglalaman ng misteryo ng apat na elemento ng tubig, apoy, lupa at hangin. Hindi na ito masasabing luho, isa na lamang itong alibughang. Ang paniniwala ni Tang Wulan ay kung nais ng isang manggagawa na gawin ng maayos ang kanyang trabaho, kailangan muna niyang putalasin ang kanyang mga kagamitan, at ito rin ang kanyang asset kay Shrek. Ang material ng forging table na ito sa antas ng Diyos ay talagang produkto ng kanyang pagkabigo sa pagpeke ng 7 uri ng mga metal, at ang ilan sa mga metal na antas ng Diyos na naiwan ay sa wakas ay napik sa forging table na ito. Ito ay talagang dahil ang ordinaryong forging table ay hindi makatiis sa kanyang forging, at kailangan niyang gawin ito. Isa-isa niyang inilabas ang 7 metal na inihanda at inilagay sa forging table. Hindi siya mag-eksperimento sa kanyang Dragon at Moon Battle Armor bago niya tiyak na makumplito ang pagpapanday ng 7 metal. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, unti-unting kumalma ang isip ni Tang Wulan. Tanging sa pinakatahimik na kapaligiran maaari siyang magkaroon ng pinakamalinis na estado. Maging matulungin. Nakasuot ng mecha, nakatayo si Ling Zichen sa hindi kalayuan, tahimik na nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Mula nang maisip niya ito noong araw na iyon, malaki ang ipinagbago ng kanyang buong pagkatao, at bumalik siya pagkatapos pag-aralan ang walang hanggang kaharian. Habang nakipag-ugnayan siya kay Tang Wulan, lalo niyang nalaman na hindi niya mapigilan ang sarili. Kahit siya mismo ay hindi maintindihan ang nararamdaman, ngunit sigurado siya na ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganoong emosyon sa kanyang buhay. Kung paanong hindi na mahalaga sa kanya ang pagtatapos. Ang pagiging ganap na kasali rito ay nagparamdam sa kanya ng kagalakan ng damdaming ito. Unti-unti, naramdaman niyang sulit na ibigay ang lahat para sa kanya. At ang pakiramdam na ito ay tila ganap na nabuksan ang kanyang puso. Kamakailan lamang, siya ay palaging nagagawang sumibol, at siya ay gumawa ng mahusay na pag-unlad sa pananaliksik. Kahit na ang lahat ng mga pagsulong na ito ay ginawa upang matulungan siyang gumawa ng isang 4 na karakter na armor sa labanan, masaya siya dito. Parang ang sarap sa pakiramdam na samahan siya sa paggawa ng ganito araw-araw. Tumagal ng buong 10 minuto bago biglang iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, tila isang mabangis na hayop ang nagising, at isang pakiramdam ng pagsabog ng bulkan ay sumabog mula sa kanya sa isang iglap. Para bang ang buong pagkatao niya ay parang natutulog na dragon na nagising. Ang umaalingaw-ngaw na pag-awit ng dragon ay sinamahan ng nagbabadyang mga pattern ng gintong dragon sa kanyang katawan. Nakakalungkot na hindi pa nakita ni Ling Zichen ang eksena ng 1,000 dragon na sumasayaw sa simula, kung hindi ay tiyak na makikilala niya ito, at ang eksena sa oras na ito ay isang pinababang bersyon ng orihinal. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay at hinawakan ito mula sa langit. Biglang lumiwanag ang makulay na Lianhua flame pattern sa kanyang palad, at isang kakaibang kumpol ng makulay na apoy ang lumabas sa kanyang palad. Ang makulay na apoy na ito ay mukhang napakalambot, na nagbibigay sa mga tao ng isang nakamamanghang kagandahan, at hindi mo maramdaman ang temperatura nito. Ngunit pagkatapos talagang gamitin ito ng maraming beses, napakalinaw ni Tang Wulan, natatakot ako, hindi magkakaroon ng apoy ng ganitong temperatura sa buong Daoluo continent. Ito ay isang tunay na apoy sa antas ng Diyos. Ang malambot na makukulay na apoy ay lumutang sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip, at biglang sumabog sa hangin, naging 7 apoy, na sunod-sunod na bumagsak sa 7 piraso ng bihirang metal. Sa sandaling bumagsak ang apoy sa metal, halos sabay na nagbago ang 7 piraso ng bihirang metal. Lahat sila ay may kanya-kanyang kinang, ngunit sa sandaling ito, ang kani-kanilang kinang ay biglang bumitaw sa sukdulan, na parabang sila ay naliwanagan. Ang mga makukulay na apoy na nagmumula sa itaas ay nagbibigay ng kakaibang kagandahan. Nang gamitin ni Tang Wulan ang colorful Lianhua flame sa unang pagkakataon, halos sirain niya ang forging table. Ang tila banayad na apoy na ito ay talagang napakalakas. Isang rung ay minsang hiniling ni Tang Wulan na mag-eksperimento. Sa kanyang walang lik na gininto ang katawan, hindi niya nakayanan ang pag-aapoy ng ganitong uri ng apoy sa mahabang panahon. Para sa higit sa 1 minuto, ang tunay na pinsala ay malapit nang mangyari. May isip kung gaano kalakas ang makulay na lotus na ito. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay at nagsimula sa isang pares ng Sky Forging Martilyo. Naabot niya ang forging table sa isang hakbang, habang nakataas ang kanyang mga braso, ang isang pares ng forging martilyo ay parang percussion, mabilis na bumabagsak ng mga martilyo sa 7 piraso ng metal. Kung narito si Zhenhua, magugulat din siya sa ginawa ni Tang Wulan sa mga oras na ito, dahil sa sabay-sabay niyang pinik ang 7 piraso ng bihirang metal. Ang bawat uri ng bihirang metal ay may sariling katangian, at bawat uri ng bihirang metal ay may sariling texture. Sa makatuwid, ang paraan ng pagpapanday, lakas, at pangunawa ay ganap na naiiba. Upang makapag-forge ng ganito sa oras na ito, bagamat hindi masasabing ito ay isang tunay na paghahati ng puso, ngunit nangangailangan din ito ng napakalaki at tumpak na mga kakayahan sa pagkalkula, kasama ang sapat na lakas ng pag-iisip at kontrol ng kapangyarihan. Maaaring magawa ito ni Zhenhua sa kanyang isip, ngunit sa katunayan, imposibleng gawin ito sa aksyon. Ito ay ganap na dahil sa pagkakaiba sa paglilinang.
Sa makatuwid, kung ang pinakamataas na antas ng pagkakaroon ng anumang propesyon ay isa ring pinakamataas na antas na Soul Master, magkakaroon ito ng multiplier effect sa kalahati ng pagsisikap. Ang 7 piraso ng metal ay gumawa ng iba't ibang tunog ng clanging sa ilalim ng dobleng martilyo ni Tang Wulan, na puno ng ritmo. At ang makulay na apoy ng Lianhua na iyon ay nahawahan din sa pares ng forging hammers ni Tang Wulan sa panahon ng pagtambulan. Sinamahan ng pagtambulan, lahat ng 7 bihirang metal na ito ay may pandamdam ng pagkatunaw, ngunit iba ang antas ng pagkatunaw. Ang dobleng martilyo ni Tang Wulan ay patuloy na pumutok mula sa iba't ibang direksyon. Patuloy na pagpapabuti ng kanilang mga anyo, at ang makulay na apoy ng Lianhua ay nagbabadya din sa ilalim ng kanyang kontrol, biglang malakas at mahina. Palaging magagawang lumitaw sa pinakaangkop na estado. Sa loob ng ilang minuto, si Tang Wulan ay pinagpapawisan na sa kanyang noo. Sa kanyang paglilinang sa antas ng Super Daoluo, ang lakas ng kaisipan ng antas ng pagkonkreto ng pag-iisip ay nasa isang estado ng pagkahapo. May isip na ang pagpapanday sa panahong ito ay ubusin siya ng husto. At saka, ang kanyang kasalukuyang forging ay 100 forging lang. Oo, ito ay 100 forging, hindi kahit 1,000 forging. Malinaw na nakakagawa siya ng 1,000 martilyo, ngunit sa oras na ito ay maingat niyang ginagamit ang mga panday na martilyo upang gumawa ng daan-daang mga panday na bagay. Maaaring isipin ng isa kung gaano kahusay ang kanyang pagpanday. Pagpapanday ng 7 piraso ng metal ng sabay-sabay, marahil ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng pandayan, ang kakayahan ni Tang Wulan ay maaaring mapanatili sa antas ng Baido. Sa sandaling tumaas siya sa 1,000 forging, ang metal mismo ay sasailalim sa napakalaking pagbabago, at ang mga pagbabago sa panahon ng forging ay magiging mas malaki, at hindi niya ito ligtas na makontrol gamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan sa pag-iisip. Ngunit kahit na sa ganitong estado ng Baido, sa kanyang patuloy na pagtambulan, malinaw niyang nararamdaman na ang 7 piraso ng bihirang metal na may haba sa gilid na higit sa 1 talampakan ay patuloy na lumiliit. Sa tuwing lumiliit ito, may tiyak na pagbabago. Bagamat nagbabago ang hugis, patuloy na bumababa ang volume. Ngunit ang liwanag ng metal mismo ay nagiging mas maliwanag at mas maliwanag sa proseso. Isang ngiti ang lumitaw, at huminga ng malalim si Tang Wulan. Ang dobleng martilyo ay biglang umakit, at ang makukulay na apoy sa 7 piraso ng pambihirang metal ay biglang bumalik sa kanyang palad at nawala sa ilalim ng kanyang tingga. Sa oras na ito, ang 7 piraso ng metal ay malambot na parang kwarta. Ang mga mata ni Tang Wulan ay kumikinang ng maliwanag, at ang ginintoang liwanag ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang forging martilyo sa kanyang kanang kamay ay ibinigay sa kanyang kaliwang kamay, at pagkatapos ay ang walang laman ay humawak sa direksyon ng 7 piraso ng metal. Ang hangin sa paligid ay nagyelo sa isang iglap, ang lahat ng mga katangian ng mga elemento ay ganap na nawala sa sandaling ito, at ang buong silid ay tila nakakulong. Si Ling Ziqhen sa gilid, kahit na ito ay nakahiwalay sa mecha, mayroon pa ring malakas na pakiramdam ng palpitations ng puso. Kung ikukumpara sa paggamit ng istilong ito sa unang pagkakataon, mukhang nasa kamay na niya si Tang Wulan. Ipinagbabawal na 10,000 batas, lumabag ang Dragon Emperor. Ang lahat ng nasa paligid ng 7 piraso ng metal ay agad na ikinulong, na naging dahilan din upang pansamantalang itigil ang lahat ng pagbabago. Kaagad pagkatapos, gumuhit si Tang Wulan gamit ang kanyang kanang kamay, at ang 7 piraso ng metal ay agad na nagdikit sa isa't isa. Ang dalawang martilyo ay muling nahulog sa magkabilang palad, at si Tang Wulan ay tumangay patungo sa 7 piraso ng metal na parang isang bagyo. Ang kakaibang pamamaraan ng cloak hammer na kabilang sa Tang sect ay pinabilis niya sa isang iglap ng ilang beses, at isang nakakabinging dagandong ang baliw na lumitaw sa forging platform. Tama, magulong balabal, pagsasanib ng 7 metal. Matapos ang tumpak na mga kalkulasyon ni Ling Ziqhen, napag-alaman na kung mas mahirap ang pagtunaw ng pag-forging sa mataas na antas na proseso, mas malaki ang halaga ng mga kalkulasyon na kinakailangan, ang 7 metal, iyon ay isang astronomical na pagbabago lamang. Sa pag-asa lamang sa karanasan, halos imposibleng makumplito ang pagsasama-sama ng mga antas ng Tianduan. Kaya, bakit hindi gawin ang kabaligtaran? Ito ang ideyang ibinigay ni Ling Ziqhen kay Tang Wulan. Sa halip na hayaang mag-fuse ang 7 metal sa pinakamalakas na estado, mas mabuting hayaan silang mag-fuse sa pinakamahina na estado. Bagamat sa ganitong paraan, magiging lubhang mahirap na i-upgrade ang bawat layer ng metal pagkatapos ng pagsasanib, ngunit pagkatapos ng pagsasanib ng maaga, ang kasunod na forging difficult, ito ay kumonsumo lamang ng higit para sa Tang Wulan, at ang halaga ng kinakailangang kalkulasyon ay mas kaunti. Napatunayan ng mga katotohanan na napakabisa ng kanyang paghatol. Sa nakaraang forging, natapos na ni Tang Wulan ang gawain ng pag-upgrade sa soul forging level pagkatapos ng 7 uri ng metal forging. Sa madaling salita, nakumpleto na niya ang hindi pa naganap na Super 3 Character Battle Armor Metal. Sinubukan pa ni Tang Wulan na gumawa ng 3 Character Battle Armor mula sa Kirong Forged Metal na ito. Bagamat ang kapangyarihan nito ay hindi kasing husay ng 4 Character Battle Armor, ang explosive power nito ay hindi mas masahol pa kaysa sa 4 Character Battle Armor. Kulang na lang ang pagbabagong puno ng buhay.
Sa oras na ito, sa ilalim ng kanyang galit na pagpalo, ang 7 uri ng mga metal ay unti-unting nagsanib. Sa simula, ang pinagsamang mga metal ay ipinakita din bilang isang splicing na hitsura ng iba't ibang uri ng mga metal. Ngunit habang dumarami ang bilang ng mga gripo, ang mga metal mismo ay nagsimulang magsanib sa isa't isa, at ang kanilang flexibility ay naging hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa dati, na sinunog ng mga makukulay na bulaklak ng lotus. Ang makulay na lotus ay naglilinis ng lahat ng mga dumi sa 7 piraso ng metal, at sa katunayan, ang mga dumi ay bahagi rin ng katigasan ng metal mismo. Kung walang mga dumi, sila ay magiging mas malambot, na mas nakakatulong sa pagsasanib ng mga ito ni Tang Wulan. Paulit-ulit na kumakatok, paulit-ulit na nabubunggo. Hindi sinasadyang mag-inject ng soul power para mapabuti ang kanilang kalidad. Ginamit ni Tang Wulan ang pinakasimple at pinakadirektang paraan, ang pinakadalisay na forging, upang isama ang mga ito sa isa't isa. Ang prosesong ito ay mahaba, kahit na ang isang mababang antas na panday ay hindi hahampas ng isang metal sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang mga kamay ni Tang Wulan ay palaging matatag, umaasa sa tuloy-tuloy na pagtambulan ng magulong paraan ng cloak hammer, at palaging pinapanatili ang intensity sa isang tiyak na intensity. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay kadalasang maaaring mag-udyok ng mga pagbabago sa husay sa mga metal, kaya naman nakakagawa siya ng libu-libong beses. Ngunit ngayon nang walang pagbubuhos ng kapangyarihan ng kaluluwa, ang metal ay naging mas dalisay sa proseso ng pagbabago. Paulit-ulit na malakas na pagtambulan, palitan ng paulit-ulit. Ang 7 metal ay unti-unting nagsanib sa isa, at ang mga kulay ay nagsimulang magbago habang dumarami ang bilang ng mga gripo. Tahimik na naghintay si Ling Ziqhen sa tabi niya. Alam niya na ang prosesong ito ng pagpapanday ay ang pinakamatagal at kailangang gawin ng sabay-sabay. Maaaring walang mga paghinto. Sa lalong madaling panahon, umabot na ito sa bilang ng libong mga forging, ngunit dahil sa kalidad ng metal, walang pagpapabuti ng husay. Tumagal ng 3 oras upang makumplito ang 1 forging. Ang 7 metal sa wakas ay pinagsama sa isang espesyal na kulay sa proseso ng 10,000 mga gripo. Noong nakaraan, kapag ang 7 metal ay umiral sa isang solong pag-iral, ang mga ito ay dinadalisay ng makulay na lotus, bawat isa sa kanila ay kumikinang na nakasisilaw. Ngunit sa sandaling ito, pagkatapos magsanib sa isa't isa, ang kanilang kinang sa isa't isa ay tila lingid at hindi kailanman tumagas. Ang pangkalahatang hitsura ay isang kulay abo na maputlang dilaw. Ngunit patong-patong, ang siksik na moray ay parang isang malalim na bangin, at sa isang sulyap, tila pati ang kamalayan ay lulubog dito. Si Tang Wulan ay patuloy na nagtatrabaho ng walang pagod upang magpanday, magagawa niya ito ng mas mabilis. Ngunit ang oras na ito ay hindi ang oras upang ituloy ang bilis, kailangan niyang maramdaman ang mga pagbabago at puna ng pagsasanib ng metal sa bawat martilyo. Pagkatapos ng 1 pang 2 oras, sa wakas, ang 7 metal ay nagbago mula sa orihinal na kulay abong kulay tungo sa isang kakaibang maputlang ginto, at sa sandaling ito, bawat isa sa mga naunang piraso ay may 7 piraso ng bihirang mga metal na lumaki ng isang paa. Naging isang talampakan na lang. Sa madaling salita, mayroon lamang silang ika-7 bahagi ng kanilang orihinal na volume. Ang mga palda ng katawan ni Tang Wulan ay basang-basa sa pawis, kahit na sa kanyang pisikal na tibay at kakayahan sa pagbawi ng Golden Dragon King, mayroon ng pakiramdam ng pagiging sobra sa oras na ito. Ang matagal na paghihimok ng kaguluhan sa pamamaraang cloak hammer, bagamat ang 81 martilyo ay isang reinkarnasyon, ito rin ay isang mahusay na pagsubok sa kanyang pisikal na lakas. Om! Isang kakaibang hagong ang biglang tumunog mula sa pinagsamang metal, at kaagad pagkatapos noon, ang magaan na gininto ang metal na ipinakita sa nakaraang sandali ay biglang namukadkad ng walang katulad na nakasisilaw na kinang. Napaatras si Ling Ziqhen nang hindi namamalian at hinarang ng kanyang mga braso ang mecha. Ang piraso ng metal na iyon ay parang isang maliit na araw sa sandaling ito, na may malakas na liwanag na sumisikat sa Tang Wulan, at may nasusunog na pakiramdam. Kumalat ang apoy sa bawat sulok ng buong plataporma. Ang lahat ng nagniningning na detalye sa proteksyon na takip ay inihayag. Tuwang-tuwa si Tang Wulan, ang kanyang emosyon sa oras na ito ay hindi mailarawan sa mga salita. Sa bawat oras na sinubukan niya noon, dahil hindi nakapasok ang 7 metal sa libo-libong pagpapanday ng mga pagbabago sa husay pagkatapos ng paunang pagsasanib, kailangan niya ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa upang magbigay ng inspirasyon, gumawa ng mga pagbabago, at pagkatapos ay kumpletuhin ang susunod na hakbang ng pagpipino. Ngunit bago magsimula ngayon, nagpasya siya na gaano man ito kahirap, dapat niyang hayaan ang metal na mag-isa na magbago, sa halip na siya mismo ang magbigay ng pagbabago dito. Gusto lang niyang makita kung gaano karaming beses aabutin para mapeke ang 7 metal bago ito maging 1,000 forging, at mas gusto niyang makita kung anong uri ng mga pagbabago ang may dudulot ng espesyal na 1,000 forging realm na ito sa mga metal. Sa sandaling ito, sulit ang lahat ng pagsisikap. Nang si Tang Wulan ay na-promote sa 1,000 forging matapos na isagawa ang pagsasanib ng 7 metal noon, ang pinakamalakas niyang estado ay ang pagtaas ng sinag ng liwanag na halos 2 talampakan. Ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba. Ito ay isang uri ng kinang na tila nagniningning sa Kyushu, hindi na tuwid paitaas ng ordinaryong metal, kundi tulad ng araw, na namumulaklak sa lahat ng kinang sa lahat ng direksyon.
Iba talaga, iba talaga. Kahit na hindi ko pa rin alam kung saan ang pagkakaiba, sa sandaling ito, ang puso ni Tangwulan ay kalugod-lugod. Ang gayong malaking pagbabago ay maaaring magdulot sa kanya ng tagumpay. Tumagal ito ng buong ilang minuto bago unti-unting nagtagpo ang liwanag, at pagkatapos ay nagulat si Tangwulan nang makitang ang piraso ng metal na ito pagkatapos ng 1,000 forging ay tila naging transparent. Pagkatapos ng qualitative change, parang natuto na itong huminga. Bahagyang kumikislap ang liwanag sa itaas, napakamaindayog. Isang kakaibang pakiramdam ng buhay din ang lumitaw mula sa itaas. Direktang nagbago ba ang pakiramdam ng buhay? Alam mo, ito ay isang antas na maaari lamang makamit sa pamamagitan ng spirit forging at kahit soul forging. Libu-libong pagpapanday ang may espiritu, ang espiritual na pagpapanday ay lumilikha ng buhay, at ang pagpapanday ng kaluluwa ay nagbibigay ng karunungan. Ngunit sa sandaling ito, ang piraso ng metal na ito ay higit pa sa pagkakaroon ng mga espiritu. Kahit na ito ay nagpapanday, si Tangwulan ay hindi pa nakakita ng isang uri ng metal na maaaring maglaman ng napakagandang sigla tulad nito. Bukod dito, malinaw niyang nararamdaman na ang piraso ng metal na ito ay may kaugnayan sa dugo na matalik sa kanya. Tila tinatawag nito ang sarili. Dahan-daang humakbang si Tangwulan, lumakad papunta sa harapan ng forging platform, ibinaba ang forging martilyo sa kanyang kamay, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang kanang kamay sa piraso ng metal. Ang una niyang naramdaman ay ang nakakapasong init, ang nakakapasong sensasyon ay kumalat sa kaibuturan ng kanyang puso, at pagkatapos ay naramdaman niya ang isang kakaibang pag-iral, ito ay isang ignorante na kamalayan, tulad ng isang sanggol na bagong gising, naramdaman ang palad ng kanyang kamay, at nahulog sa kanya. Sa mga lugar, ang liwanag sa ibabaw ng metal ay malinaw na naging mas malakas. Hindi man ito tulad ng Tiandua na direktang mababago sa sarili, ito ay tunay na parang nilalang. Ngunit sa oras na ito, ang pagganap nito ay hindi gaanong mababa sa ordinaryong pag-forge ng kaluluwa. Sa katunayan, ang dating pagkonsumo ni Tangwulan dito ay higit na lumampas sa ordinaryong pag-forge ng kaluluwa. Ngunit ito ay naiiba. Kung ikukumpara sa soul forging metal, ito ay walang alinlangan na may mas malaking potensyal at ang posibilidad na maabot ang mas mataas na antas. Hayaan mo akong tulungan ka, okay? Mahinang sabi ni Tangwulan. Ang fusion metal ay gumawa ng bahagyang ugong, na para bang tinutugunan nito ang mga salita ni Tangwulan. Nang makita ang eksenang ito, maging si Ling Ziqhen ay hindi napigilan ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Naunawaan din niya na si Tangwulan ay malamang na gumawa ng isang hindi pa nagagawang tagumpay ngayon. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, ang mga mata ni Tangwulan ay puno ng malakas na kumpiyansa, at muli niyang kinuha ang forging martilyo, ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Ang dating pagod ay tila nawala sa sandaling ito. Itinaas niya ang martilyo at nahulog, at nagsimulang hamampos muli. Sa simula, ang kanyang mga dobleng martilyo ay nahulog ng bahagya, dahil kailangan niyang patuloy na magtap para maramdaman ang mga pagbabago sa metal sa ilalim ng mga martilyo. Sa kanyang pamilyar sa kalidad ng metal, ang kanyang pagtambulan ay nagsimulang tumaas, at sa tuwing nataman niya ang piraso ng metal, ang metal mismo ay tumugon sa isang flash ng liwanag. Sa pangunawa ni Tangwulan, parang sinisipsip ng metal mismo ang kanyang kapangyarihan. Sa proseso ng kanyang forging, ang metal mismo ay nagsusumikap din na magbago at lumago. Napakasarap talaga ng pakiramdam na ito. Si Tangwulan ay unti-unting nalubog dito. Ito ay hindi lamang forging, kundi pati na rin ang komunikasyon. Ang gininto ang liwanag ay lumakas at lumakas, unti-unting nagiging maskara, na sumasakop kay Tangwulan at sa metal mismo. Ang kanyang nahuhulog na martilyo ay magaan at mabigat, malaki at maliit. Ngunit walang pos. At ang dami ng metal ay patuloy na lumiliit, at sa lumiliit na dami, ang sarili nitong kinang ay naging mas malakas, at ang pagbabago-bago ng posibleng dami ay ganap na napigilan, at hindi ito namumulaklak sa labas. Boom! Hindi ko alam kung gaano katagal. Nang mahulog ang huling martilyo ni Tangwulan. Biglang umalog ang metal, naging gintong liwanag at tumaas sa langit, direktang nakabitin sa hangin. Ang mas kakaiba pa ay tila ito ay gumawa ng napakasayang tunog ng paghiging, at pagkatapos ay ang metal ay pumihit sa sarili nitong, at ito ay naging isang metal na estatwa na eksakto tulad ng Tangwulan, isang buhay na metal na estatwa. Hawak ang isang pares ng forging martilyo sa kanyang mga kamay, gumawa siya ng 2 kilos sa direksyon ni Tangwulan, na parang natututo siya mula sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tangwulan ang eksenang ito, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting matamlay sa ilang sandali. At sa sandaling ito, biglang, ang buong platform ay umaalon. Ang malakas at walang kapantay na mga elemento ay mabilis na nag-condense sa isang hindi pa nagagawang bilis. Isang makapal na layer ng makulay na ulap ng rubbery ang nabuo halos kaagad. Ito ay elemental na kapigatian. Ang pagnanakaw ng mga makukulay na elemento. Gayunpaman, sa pananaw ni Tangwulan, hindi pa siya nakakagawa ng sky exercise dati. Ito ay forging lamang sa proseso ng patuloy na komunikasyon sa piraso ng metal na ito. Sa prosesong iyon, nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa paggawa ng espiritu, paggawa ng kaluluwa, at paggawa ng langit. Sa hindi inaasahan, sa prosesong ito ng pagpapanday na ang piraso ng metal na ito ay talagang magiging napakalaki.
Ito ay hindi na isang simpleng pagbabago, ito ay walang katulad na kahanga-hanga. Maaring ganito pa rin pala ang forging. Ito ba ang tanging estado ng konsentrasyon? Hanggang sa sandaling ito naramdaman ni Tang Wulan sa unang pagkakataon na siya ay talagang isang dalubhasang manggagawa. Ang tagumpay ng Tian Forging noon ay higit pa sa ilan sa kanyang sariling mga espesyal na kakayahan, na nakayanan ang kapahamakan ng mga elemento, at mabilis na nakabangon. Sa sandaling ito, nang makumplito niya ang forging sa pinakadalisay na paraan at nagdala ng pinakamalakas na elemental na kalamidad, sa wakas ay natanto niya ang antas na iyon. Ito ay tulad lamang noong mayroon kang kaharian ng Diyos ng baril. Ang kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang katawan ay biglang kumulo, at naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong katawan ay nalubog sa nakakapasong agos ng hangin. Pambihirang tagumpay, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay gagawa ng isang pambihirang tagumpay sa oras na ito. Isang beses na siyang nakalusot mula nang bumalik siya mula sa kaharian ng Spear God noong huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito ako ay naging isang tunay na master craftsman at muling nagtagumpay. Oo, ang kasalukuyang paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan ay umabot na sa ganap na 78 antas. Sa bilis na hindi maintindihan ng mga nauna, tumaas siya sa antas na papalapit na sa rurok. At siya na nakakaunawa sa kaharian ng Spear God, kahit naharapin niya ang Extreme Daoluo, bakit siya matatakot? Gayunpaman, sa oras na ito, wala siyang oras upang bigyang pansin ang kanyang sariling mga pagbabago. Ang lahat ng kanyang mga espiritu ay puro sa pambihirang metal sa kalangitan. Sa sandaling ito, isa lang ang hiling niya, at iyon ay ang tulungan itong matagumpay na malempasan ang sakuna. Kapag nagtagumpay, ang Sky Forging na ito ay talagang makukumpleto. Ito rin ang unang pagkumpleto ng kanyang pagsasanib ng 7 metal. Dati, hindi pa siya nagdala ng 7 uri ng metal sa estadong ito. Sa isang hakbang palabas, nakarating na siya sa harapan ng metal, at ang dumadagandong na puno ng impyerno ay pinakawalan, na handang sumipsip sa kulog na kapigatian mismo. Ngunit sa sandaling ito, ang bakal sa langit ay biglang umikot at umiling ng mariin at pilit. Oo, umiling ito kay Tang Wulan. Ibig sabihin ay malinaw na sinasabi sa kanya na hindi kailangan ni Tang Wulan na tulungan itong labanan ng kulog. Ito. Sa lahat ng mga naunang falsifikasyon, kapag lumitaw ang Tribulation of the Elements, ang langit na huwad ng mga metal ay malinaw na magpapakita ng takot. Noong panahong iyon, hindi pa sila nabubuo at hindi na mababago. Kung hindi, tiyak na iisipin ni Tang Wulan na sila ang mauuna. Magtago ka sa likod mo. Gayunpaman, ang piraso ng bihirang metal sa harap niya ay ganap na naiiba. Nagkusa talaga itong hilingin na labanan ang Tribulation of the Elements ng personal. Ito ay hindi pa nagagawa. Hindi nagatubili si Tang Wulan, at umatras ng ilang hakbang. Dahil gusto nitong subukan, hayaan itong subukan. Lahat ng binibigkas ngayon ay nobela sa kanya, at isa rin itong bagong eksperimento. Rumble. Ang Tribulation of the Elements ay walang pakialam sa mga ito, isang kulog ay bumagsak na agad. Ang forging martilyo sa kamay ng metal na kontrabida ay nawala sa sandaling ito. Sa sumunod na sandali, biglang naramdaman ni Tang Wulan ang panginginig ng kanyang buong katawan, at isang kakaibang eksena ang lumitaw. Itinaas ng metal na kontrabida ang kanyang kanang kamay, at isang double-pointed spear ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ito ay isang pinababang bersyon ng Golden Dragon Spear. Ngunit nang muling hanapin ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang katawan, nalaman niyang lumilipad na ang Golden Dragon Spear. Ito. Hindi niya maiwasang matigilan. Ano ang sitwasyon? Pino ba ang metal na ito? Maaari pa itong humiram ng sarili nitong Golden Dragon Spear. At ang ikinagulat niya ay nasa likod pa rin. Walang paghahambing sa kalahating siglo. Ang gintong sibat ng dragon sa kamay ng metal na kontrabida ay nanginig, libu-libong gintong ilaw ang namumulaklak sa hangin, at sa wakas ay naging isang batis, kung ano mismo ang itinuro ni Chen Fu. Boom! Ang mga makukulay na ilaw ng kuryente ay umikot, kasama ang gintong sibat ng dragon, ay binomba ang metal na kontrabida, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto. Pero ang kakaiba ay sa isang saglit lang ay nasipsip na sa katawan nito ang mga makukulay na electric light na iyon at naglaho. Pagkatapos ang metal na kontrabida ay naging mapanukso, itinaas ang kanyang ulo, at ikanawit ang kanyang daliri patungo sa makulay na ulap ng magnanakaw sa hangin. Si Tang Wulan mismo ay mayroon ding kakaibang pakiramdam. Nang sumipsip ang kidlat sa makulay na anyo ng metal, pakiramdam niya ay namamanhid din ang buong katawan, na parabang ang bawat selula sa kanyang katawan ay malalim na pinasigla. Mayroong ilang magagandang pagbabago. Boom, sunod-sunod na kulog ang bumagsak, medyo mas malakas kaysa sa naunang kulog. Marahil ay naiirita ito sa metal na kontrabida, sa pagkakataong ito ay hindi lang kulog, kundi tatlong sunod-sunod na, bumagsak kaagad. Ang metal na kontrabida ay hindi nakaiwas, ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay namumukadkad ng gininto ang liwanag, at ang nakasisilaw na kinang ay naging gintong liwanag sa hangin, at napakahirap niyang labanan. Kasabay nito, isang set ng free character battle armor na katulad ng hitsura ni Tang Wulan ang lumitaw sa katawan nito, at bumukas ang mga pakpak nito. Boom, boom, boom. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng Free Elemental Lightning Tribulation ay mas malaki.
Bagamat halos hindi ito nalabanan, ang metal na kontrabida ay ibinagsak pabalik sa lupa at marahas na binasag. Si Tang Wulan mismo ay nahihilo, at ang kanyang buong katawan ay paralisado. Hindi ba't ang ibig sabihin ng bagay na ito ay nilalabanan nito ang sarili? Bakit may feedback pa? At sa sandaling ito, isang malakas na kalabog na tunog ang tumunog, at ang metal na kontrabida ay biglang tumalbog, at binomba ng unang tatlong kulog na kapigatian. Sa oras na ito, napakalakas na ng makulay nitong liwanag. At parang naiirita din ito. Ang gintong sibat ng dragon ay iniabot sa kaliwang kamay, at ang kanang kamay ay biglang itinaas sa hangin. Tapos, sa maliit nitong palad, parang may lumitaw na black hole. Ang 5 elemental na kalamidad na nahulog sa himpapawid ay agad na bumagsak ng sunod-sunod, at pagkatapos ay naging mga piraso ng makulay na liwanag, na pilit niyang nilunok at naglaho. Ipagbawal ang 10,000 batas, ang Dragon King ay sumisira. Kahit na ang Dragon Emperor ay maaaring ipagbawal ang batas. Kung hindi siya pinapanood ni Tang Wulan dito, ito ay isang pinababang bersyon niya. Napatulala si Ling Ziqhen sa gilid. Naramdaman pa niya na para itong anak ni Tang Wulan. Boom! Umalangaw-ngaw ang mga kulog sa kalangitan, at ang tribulation of the elements ay naging mas matindi. Ang higit na nakakatakot ay nasa himpapawid, isang bola ng makulay na liwanag ang nagsimulang mag-condense ng mabilis, spherical na kidlat. Ang metal na kontrabida ay tila nakaramdam ng takot sa unang pagkakataon, at ang gintong sibat ng dragon ay muling hinawakan sa kanyang palad. Kasabay nito, nagbago rin ang hininga nito, at tila nabaliw ang paligid. Ang makulay na spherical na kidlat ay nahulog mula sa langit na parang bulalakaw. Hinawakan ng metal na kontrabida ang Golden Dragon Spear gamit ang dalawang kamay, at lahat ng bagay sa paligid niya ay biglang tumigas, kaya't ang spherical na kidlat ay tumigil saglit. Sa susunod na sandali, nahulog ang sibat ng gintong dragon. Agad na hatiin ang Thunderbolt sa dalawa. Ang walang kapantay na makukulay na sinag ng liwanag ay tumatagos. Sa kabilang panig, si Tang Wulan ay nanginginig ng husto, ngunit mayroong hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaginhawaan. Ipinagbabawal na oras at espasyo, pinutol ng Dragon Emperor. Gagawin din nito. Pagkatapos ay mas nagulat siya nang makitang ang metal na kontrabida na sumipsip ng Pangpai Thunder Tribulation, ang kanyang makulay na liwanag ay malakas na sasukdulan, ang kanyang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay nakatutok sa kalangitan, isang pagsabog ng pagmamataas ay namumulaklak, at sa susunod na sandali, ito ay lumingon sa kanyang sarili ito ay tumaas sa langit para sa isang makulay na sinag ng liwanag, at hindi inaasahang bumagsak sa ulap. Ipagbawal ang ordinaryong, Long Huangchong. Boom boom boom. Isang kulog ang pumutok sa hangin, at tila nagalit si Elemental Tribulation sa pang-aasar nito. Ang ideya ng pakikipaglaban sa langit ay namumulaklak sa hangin, at ang metal na kontrabida ay hindi nagbunga, at ang hindi sumusukong isip ay bumaril sa amoy ng pakikipaglaban sa langit. Ito ay nasa rubbery cloud, at ang biglaang pagputok ng kalooban ay biglang naging madilim ang rubbery cloud. Ipinagbabawal na mundo, labanan ang hari ng dragon. Ito ang pinakabagong batas sa pagbabawal ng Dragon Emperor na nilikha ni Tang Wulan. Ito ay hindi ang kakayahang lumaban ng direkta, ngunit isang makapangyarihan at walang katulad na pantulong na kakayahan. Malabong naramdaman ni Tang Wulan na kayanan ng kanyang Dragon Emperor daw na gayahin ang halos 1% ng aura ng figurang may hawak ng mahabang stick. Ngunit 1% lamang ang nagparamdam sa kanya ng lasa ng espiritual na antas na lampas sa antas ng espiritual na kaharian. Sa itaas ng espiritual na kaharian, ito ay ang banal na pinagmulang kaharian na maaari lamang angkinan ng mga Diyos sa alamat. Sa sandaling lumaban ang emperador ng dragon, lahat ng makulay na ulap ng pagnanakaw ay lumabo. Si Tang Wulan mismo ay hindi kailanman gumamit ng ganitong uri ng paraan ng pagbabawal ng Dragon Emperor sa aktwal na labanan, ngunit ang metal na kontrabida na ito ay nag-eksperimento sa ngalan niya. Biglang lumabo ang langit, parang may langit at lupa na nakasabit ng baligtad. Ang hininga ng takot ay kumalat sa hangin. Si Jiayon sa langit ay biglang nakaramdam ng pagkawasak. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman mismo ni Tang Wulan na ang dumadagandong na yan prison vine sa kanyang katawan ay sumisipsip ng enerhiya ng thunder robbery sa sobrang saya ng kagalakan. Ang lahat ay biglang naging kadiliman sa isang iglap, at ang lahat ay tila namatay sa isang iglap. Ang pagbabago ng liwanag at dilim ay naging dahilan ng pagsigaw ni Ling Ziqhen sa hindi kalayuan. Kahit ang kanyang super god mech, ang sarili nitong depensa ay tila hindi makalaban. Agad na tumayo si Tang Wulan sa harap ni Ling Ziqhen, nilusaw ang nakakatakot na kapangyarihan ng Nirvana. Ngunit sa sandaling ito, si Tang Wulan mismo ay malinaw na naramdaman na ang enerhiya at kapangyarihan sa kaluluwa at Dragon Core sa kanyang katawan ay nahubaran at nawalan ng laman. Tanging ang katawan lamang ang nabasa pa rin ng tagumpay ng mga makukulay na elemento, at mayroong kakaibang pakiramdam ng kaginhawaan. Ito, ginamit pa nito ang huling formula ko. Gumawa si Tang Wulan ng 5 estilo sa ipinagbabawal na pamamaraan ng Dragon Emperor. Ang bawat estilo ay may sariling katangian, ngunit ang bawat estilo ay walang alinlangan na mas makapangyarihan. Lalo na ang ika-5 estilo na kanyang nilikha, na halos isang estilo na pinagsasama ang lahat ng kanyang sariling kakayahan at malapit sa pagsasakripisyo ng mga kasanayan.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, magagamit din ang metal na kontrabida. Ang pangalan ng estilong ito ay tinatawag na, ipagbawal ang universo, ang emperador ng dragon ay nawasak. Dragon Emperor Forbidden Law ikalimang estilo. Tumagal ng mahigit 10 segundo ang dilim bago ito unti-unting naglaho. Kasabay nito, ang lahat ng makulay na kulog na kapigatian sa kalangitan ay naglaho. Ang dating metal na kontrabida ay ganap na naglaho, at ang gintong dragon na sibat ay bumalik sa katawan ni Tangwulan ng hindi oras. Sa kalangitan, ang tanging bagay na umiiral ay isang piraso ng suspendido na metal. Ang piraso ng metal na ito ay ipinakita bilang kanang bisig, na eksaktong kapareho ng naisip ni Tangwulan, na ang buong kanang kamay ay nakakabit. Ang estilo ay simple at puno ng streamliness. Ang buong katawan ay ipinakita bilang isang kakaibang makulay na ginto. Na may ginto bilang batayan at makulay bilang kinang. Ito ay isang tagumpay. Talagang nagtagumpay ito. Sa pagtingin sa kanang bisig na ito, si Tangwulan ay nagkaroon ng halo-halong damdamin sa sandaling ito, at maging ang kanyang mga mata ay naging mainit sa sandaling ito. Gaano karaming pagsisikap ang kanyang ginugol, at kung gaano karaming kakayahan ang kanyang ginugol. Nagtagumpay ba ito sa wakas? Itinaas niya ang kanyang kanang kamay ng hindi namamalayan, at bago pa niya magawa ang anumang bagay, ang kanang bisig ay mabilis na dumating at damapo sa kanyang kanang braso. Isang malakas na sensasyon ang lumitaw kaagad, at ang sariling free character battle armor ni Tangwulan ay biglang lumitaw nang maramdaman niya ang mga dayuhang mananakop. Gayunpaman, sa sandaling ang orihinal na kanang bisig ay nadikit sa 4 na karakter na panlaban na armor na nahulog mula sa langit, ito ay sapilitang idiniin pababa nito, at pagkatapos ang 3 karakter na panlaban na armor ay natunaw ng husto at nilamon ng 4 na karakter na panlaban na armor. Ang kanang bisig ay mahigpit na nakakabit sa kanang bisig at kanang palad ni Tangwulan. Biglang dumating ang isang hindi pa nagagawang pakiramdam. Tila nag-iba ang buong kanang bisig at ang natitirang bahagi ng katawan. Iyan ay hindi na isang pakiramdam ng kapangyarihan, ngunit isang kumpletong pagbabago, isang pagbabago mula sa karaniwan tungo sa sagrado. Halos magkasabay na sumigaw ang iba pang bahagi ng free character battle armor, at pagkatapos, kang. Ang lahat ng 3 character na armor ng labanan ay gumuho, na nahiwalay kay Tangwulan, na nakakalat sa lupa, na gumagawa ng sunod-sunod na tunog ng kalabog. Ayos din ba ito? Napaawang ang bibig ni Tangwulan, masyadong malakas ang pagiging eksklusibo ng 4 na character na battle armor na ito. Hindi ba pwedeng nasa katawan niya kahit ang free character battle armor? Hindi sila qualified. Isang ideya ang kumalat sa dagat ng espiritu ni Tangwulan, puno ng pagmamataas, kahit na may kaunting pagmamataas. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ay may napakakumbinsi na pakiramdam. Mabilis na inilipat ni Tangwulan ang kanyang kamalayan sa kanyang kanang bisig, ako ba ay kinakausap mo? Yeah. You are me, and I am you. We are one. Thank you for creating me. By the way, pangalan ko ang iniisip mo, hindi ba dapat Golden Dragon Moon language? Oo, 3 character battle armor, wikang Longyu. Para sa 4 character battle armor, matagal na itong binigyan ng pangalan ni Tangwulan, eksakto, Golden Dragon Moon language. Ang Golden Dragon Moon language Tangwulan. Tulad na lang ng 4 na character na battle armor ni Guyana na pinangalanan na Silver Dragon na si Wulan Guyana. Ito ay si Tangwulan, ang tunay na armor ng labanan, ang armor ng labanan na may 4 na karakter. Ang pinakamalakas sa kasaysayan, 4 na karakter na armor ng labanan. Walang malay na tanong ni Tangwulan, ngunit, hindi mo pa ba naisulat ang Soul Guiding Array? Ano iyon? Walang kailangan sa mortal na mundo. Pareho ba ang antas ng Diyos at mortal na antas? Ako ay isang banal na kasangkapan. Anumang mortal na pagtaas ay walang epekto sa akin. Natigilan si Tangwulan, antas ng Diyos. Oo, ito ay kapareho ng antas ng Diyos ng iyong Golden Dragon Spear. Kaya lang, ang aking material ay hindi kasing ganda nito. Pero mas compatible ako sa iyo. Hindi pa ito naging bahagi mo, ngunit bahagi na ako ng iyong sarili. O, maaari mong isipin na ako ang iyong clone. Ito ay masyadong espiritual, tama. Biglang napagtanto ni Tangwulan ang isang bagay, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Ling Zekhen na lumakad, nakatingin sa 4 na karakter na battle armor ng kanyang kanang bisig, at mapait na ngumiti, ako ay isang Diyos level na forge, natatakot ako na hindi ako makakatulong sa iba. Forged. Dedicated sa kanyang puso, forging sa Diyos na antas, ang artifact na nilikha ay maaari lamang maging isang bahagi ng kanyang sarili. Marahil, ito ang limitasyon ng langit at lupa sa artifact. Bukod dito, ang paghamak ng artifact na ito para sa Soul Guidance Array ay medyo natulala kay Tangwulan. Gayunpaman, ito ay dapat na ang pinakamahusay na pag-iral, at ito ay talagang nagbukas ng isang bagong pinto para sa kanya. Sa hinaharap, nais niyang tunay na linangin sa antas ng Diyos, ito ang mga pundasyon. Ikalat ang tore ng espiritu. Tahimik na nakatayo si Guyana sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo. Katatapos lang niya sa kanyang pag-urong at nalaman lang ang tungkol sa walang hanggang langit. Sa silid na kinaroroonan niya, tanaw na lamang niya ang layo mula sa bintana, na ang Shrek New City na under construction ay umuunlad.
Ang malaking Poseidon Lake ay nakatanim doon na parang asul na kristal. At dapat nasa Shrek din siya. Siya ay lumaki muli, at nararamdaman niya na tila gumawa siya ng isang bagong tagumpay muli. Ito ay isang pakiramdam ng koneksyon ng dugo. Marahil ito ay hindi isang masamang bagay. Tumunog ang doorbell. Bahagyang kumislap ang liwanag sa mga mata ni Guyana, at halos pinindot niya ang kanyang kanang kamay, at natural na bumukas ang pinto sa di kalayuan. Mula sa labas, pumasok ang isang lalaking may ordinaryong hitsura at nakasuot ng middle level na costume ng Spirit Tower. Nang magsara ang pinto, casual niyang itinaas ang kanyang kamay, at biglang, isang patong ng madilim na gininto ang kinang ang bumalot sa buong loob ng silid. Kahit na ang pinakamakapangyarihang soul guidance device ay hindi makadetect ng anumang panloob na kondisyon sa loob ng saklaw na ito. Yumuko ang lalaki at sinabi, Guru. Paano ka naghahanda? Malamig na tanong ni Guyana. Sinabi ng lalaki, bumalik sa Panginoon. Ayon sa kasalukuyang istatistika, higit sa 45% ng mga Spirit Masters na nilinang sa ikapitong ring o mas mataas sa Spirit Master World ay nakapasok na sa 10,000 Beast platform. At ang bilang na ito ay nagpapatuloy pa rin. Sa proseso ng pagtaas, sa itaas ng title Daoluo level, higit sa 70% ang nakapasok sa platform ng Spirit Thos na mas epektibo. Napakaganda din ng mga benta ng 1 Ian Spirit Rings. Hindi lang mga high-level na Spirit Master, ngunit ang ilang malalaking pamilya at mayayamang merchant ay bumibili din ng 1 Ian Spirit Rings para sa mga susunod na henerasyon upang mapahusay ang kanilang pamana. Ang lahat ay kasalukuyang nasa aming plano. Inaasahan na sa susunod na taon, maaari kang magsimulang kumilos. Well, 1 taon. Alam ko. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sinabi ng lalaki, Guro, mayroong isang bagay tungkol sa Golden Dragon King. Lumabas ka. May sarili akong plano. Nasa plano ko ang lahat. Bigla siyang pinutol ni Guyana. Ang lalaki ay dahan-daang tumayo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa madilim na gininto ang liwanag, tumingin kay Guyana, at sa wakas ay nagsabi, Oo. Malayong hilaga. Boom, boom. Ang mababang muffled na tunog ay patuloy na umaalingaw-ngaw, na nagbibigay sa mga tao ng isang kapanapanabot na pakiramdam. Ang core circle ng Far North ay ang pinakamalamig na lugar sa buong Daoluo continent. Wala sa kanila. Ang temperatura dito ay mas mababa sa -50 degrees sa buong taon. Kapag umihip ang hangin, ang temperatura ng katawan ay maaari pang umabot sa nakakatakot na antas na -100 degree. Sa sandaling ito, sa kailaliman ng isang malaking kuweba na may diameter na higit sa 1 kilometro, patuloy na umaalingaw-ngaw ang isang malakas na ingay. Sa tabi ng kuweba, ang Ghost Emperor na nagpapalabas ng madilim na berdeng hininga na hindi tugma sa puting mundong ito, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, malapit ng magtagumpay. Haha, ha. Umalingaw-ngaw sa yelo at nyebe ang masayang tawa. Ang katotohanan na ang Eternal Heaven Kingdom ay nahulog sa mga kamay ng Shrek Academy at Tangsek na direktang humantong sa pagbabago sa layout ng buong kontinente. Ang mga kalapati ay muling lumitaw sa parliamento, at may mahinang ugali na lumaban sa mga lawin. Si Molan ay opisyal na naging kasalukuyang pinuno ng kalapati. Para sa mga lawin, dahil sa pag-alis ni Hanhai Daoluo at Shen Zinji, nagbago ang panloob na pakikibaka sa kapangyarihan. Matapos ang isang serye ng mga banggaan, ang Poseidon Legion ay maaaring ituring na kabilang. Natigil din ang digmaan laban kina Xingluo at Dowling. Haharapin ang Tangsek at Shrek. Para problemayan sila. Huwag kang magbiro, pabayaan kung gaano karaming extreme Daoluo sa Shrek Academy at Tangsek ang mayroon, ang pumipigil na kapangyarihan ng Eternal Heavenly Kingdom, kahit ang Spirit Pagoda ay hindi nang ahas na gumalaw. Isa itong ganap na mamamatay, isang teroristang pag-iral na madaling sirain ang isang lungsod. Ito ang pagkakaroon ng isang strategic weapon. Ang sinumang mayroon nito sa kanyang mga kamay ay may sapat na makapangyarihang pagpigil. Higit pa rito, sa panahon ng muling pagtatayo ng Shrek City, opisyal na konektado ang Tangmen at Shrek Academy. Ang Shrek New City ay naging pinakamainit na lugar sa mainland ngayon. Ang bawat piraso ng lupa sa Shrek New City ay pinaputok sa mataas na presyo. Ngunit kung nais mong manirahan dito, kailangan mong dumaan sa mahigpit na inspeksyon ng Shrek Academy bago ito posible. Sa kasaganaan ng Shrek Academy, ang Lingling Academy ay higit na nagdusa. Nang mabawi ng Shrek Academy ang pangalan ng unang akademya ng mainland, natural na napigilan ang impluensya ng Lingling Academy sa sukdulan. Marahil ay dahil sa sobrang lakas ng suntok. Dahil ang templo ay inilagay sa templo ng digmaan, ang Spirit Pagoda ay namatay. Bilang karagdagan sa mga normal na operasyon, mainit pa rin ang One Beast Terrace. Wala nang ibang tinig na narinig, at maging sa parlamento, walang tanong tungkol sa pagkawala ng walang hanggang kaharian ng langit. At ang bagay na ito, sa ilalim din ng mahigpit na selyo ng federal na mataas na antas na lock, ay hindi pa nakakalat. Ngunit alam ng totoong may alam na mga tao na si Shrek ay tiyak na babangon muli, at walang sinuman ang madaling mahawakan ng Shrek at Tangsek. Tila bumalik ito sa sitwasyon bago nawasak ang Shrek City sa magdamag. Bagamat mula sa pananaw ng background, ang kasalukuyang Shrek ay hindi pa rin maihahambing sa Shrek Academy na maraming may pamagat na Daoluo na mga guro.
Ngunit sa paglaki ni Tangwulan at ng kanilang henerasyon, ang pagsikat ng bagong henerasyon ni Shrek, kasabay ng pagpapakilala ng Titan Great Ape Family, Kilin Daoluo, at syempre, nariyan din ang mga matandang Chen na hindi alam ng mga tagalabas. Sa kasalukuyan, ang kabuuang pagiging epektibo ng pakikipaglaban ni Shrek ay nalampasan pa ang panahon kung kailan mayroon itong Sky Daoluo. Naka-recover si Shrek sa maikling panahon, tiyak dahil sa pagpupursage at paglago ni Tangwulan at ng kanyang henerasyon, at higit sa lahat, naipon ang pundasyon sa paglipas ng mga taon. Ang mga makapangyarihang tao tulad ni Yutian Daoluo Guanyo na nagtapos sa Shrek ay hindi pamilyar sa buong kontinente, at hindi sila nagligtas ng pagsisikap sa proseso ng pagbawi ni Shrek. Ito ang susi. Pagkatapos ng 20,000 taon ng pag-iipon, ibig sabihin ba ay maaari itong mawala kung ito ay mawala? Ang Harmony ay hindi mas angkop na ilarawan ang kasalukuyang sitwasyon ng Daoluo Continent. Mayroon lamang isang balita na ikinagulat ng Mainland Spirit Master World. Iyan ang katotohanan na si Tangwulan ay isang dalubhasang manggagawa. Pagkatapos ng maraming kumpirmasyon, kabilang ang Blacksmiths Association, opisyal na natukoy na si Tangwulan, ang Master ng Sigad Pavilion at ang Master ng Tangmen ng Shrek Academy, ay ang Master Craftsman. Pagkatapos maging Master Craftsman na si Zhenhua, ang pangalawang tao na makakapag-Tianquan. At pagkatapos na kumpirmahin ng Blacksmiths Association ang katotohanan ito, inihayag ng Divine Craftsman na si Zhenhua na hindi na siya tatanggap ng anumang aplikasyon mula sa pamamiki ni Tian sa pangalan ng mga pisikal na dahilan. Formal na nagretiro. Sa hinaharap, ang pangunahing focus ay ang pagtuturo. Sa sandaling ipahayag ang bagay na ito, nangangahulugan ito na tanging si Tangwulan lamang ang maaari pang magsagawa ng Skyforging at gumawa ng 4-character battle armor sa kasalukuyang kontinente. Ang nag-iisa. Ito ay talagang mahalaga para sa promosyon ni Shrek. Alam mo, kahit na sa peak period ng Shrek Academy, si Shrek ay hindi nakakita ng isang Master Craftsman. Ngayon ang sitwasyon ay stable. Sa iyong suporta mula sa likuran, ang aming buhay ay mas maganda ngayon. Ang mga neutral ay sinundan din kami. Sa tingin ko, iniisip mo ba ito at nakakuha ng ilang mga upuan sa parlamento? Humigop ng tsaa si Molan, at sinabi habang nakatingin kay Tangwulan, na gwapo at matangkad at may mas mature na kilay sa harap niya. Ngayon, pumunta siya sa Shrek Academy para makipagkita kay Tangwulan, para lang makipagpalitan ng impormasyon sa kanya tungkol sa mga kaganapan sa konseho kamakailan. Ngumiti si Tangwulan at nagsabi, hindi pa rin. Hindi pumasok si Shrek sa simula, at hindi papasok sa parliamento sa hinaharap. Ang pagpapanatiling tunay na neutralidad ang palaging ginagawa ni Shrek. Hindi mo maaaring labagin ang mga patakaran mula sa akin. Marahan na bamantong hininga si Molan, minsan, kailangan mo pang sadyang kontrolin ang kapangyarihan. Sa mundong ito, maraming mabubuting tao, at marami ring masasamang tao. Ang orihinal na sakuna ni Shrek ay higit sa lahat dahil sa iyong pagnanais para sa kapangyarihan. Masyadong mababa. Sinabi ni Tangwulan, ang akademya ay isang akademya lamang kung tutuusin. Kung iuunat natin ang ating mga kamay sa mundo ng politika, hindi na magiging dalisay si Shrek. Ang huling sakuna ay isang malaking sakuna para kay Shrek, ngunit ito rin ang puntong gumising sa atin, kailangan nating maging mas malakas at siguraduhin hindi na mauulit ang parehong bagay. Sister, lagi nating susuportahan ang mga neutral at napakahusay na sitwasyon sa likod ng mga eksena. Tapos maghihiganti ka pa. Ito talaga ang tanong na gustong itanong ni Molan sa pagkakataong ito. Maaaring makita ng sinumang may matalinong mata na ang pambobomba sa Shrek City ay dapat may kinalaman sa Spirit Spreading Pagoda. Ang banal na espiritu ay walang mahanap na sinuman, ngunit ang Spirit Spreading Pagoda ay nasa harapan nila. Siyempre, naniniwala rin si Molan na ang kasalukuyang maayos na sitwasyon ay ang pinakamahusay na sitwasyon. Gayunpaman, hindi ba nila maaaring iulat ang madugong paghihiganti ng Shrek Academy? At sa sandaling simula ni Shrek na i-target ang Spirit Transmission Tower, ito ay dapat na isa pang madugong bagyo. Ang Spreading Spirit Tower ay mayaman sa bansa ng kalaban, ilang powerhouses ang napagtagumpayan ng kanyang mga nasasakupan. Sa sandaling kumilos ang Tang Sect at Shrek Academy laban sa Spirit Spreading Pagoda, tiyak na mawawasak ang magandang sitwasyon na sa wakas ay lumitaw. Hindi ito ang gustong makita ni Molan. Tumingin si Tangwulan kay Molan at seryosong nagsabi, Sister, sa tingin mo ba dapat tayong maghiganti? Natigilan si Molan, hindi niya inaasahan na darating si Tangwulan at itatanong sa sarili, hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Ngumiti si Tangwulan nang walang pakialam, ate, huwag kang mag-alala tungkol dito. May mga bagay na kailangang harapin. Matagal nang naging pasibo sina Shrek at Tang Sect, dahil hindi pa huli ang lahat para maghiganti ang isang ginoo. Paanong hindi maiuulat ang madugong paghihiganti? Xingtian Daoluo Yunming, Silver Moon Daoluo Kaiyaer, Red Dragon Daoluo Zuoshi, Fiery Dragon Daoluo Fangwuyu. Ang mga pamilyar na pangalan na ito, hindi ko alam kung ilang beses na sila nananatili sa puso ni Tangwulan. Noong unang panahon, pareho silang Optimus Prime ng Shrek, ngunit sa ganitong kalamidad, inialay nila ang kanilang buhay upang protektahan ang lahat ng mga estudyante.
Ipinagpalat ng mga guro ng Shrek na iyon ang halaga ng kanilang buhay para sa kaligtasan ng nakababatang henerasyon ng Shrek, kapalit ng posibilidad ng muling pagsibol ni Shrek. Walang paghihiganti. Maaari bang sumang-ayon ang sinuman sa kasalukuyang mga guro ni Shrek? Ang Tang Sect ay isa ring pamilyar na pangalan. Ang mga dating Hallmaster at ang mga kapatid ng Soul Fighting Hall ay ganap na nawasak ang punong tanggapan ng Tang Sect sa panahon ng sakuna na iyon. At paano nanggaling ang lahat ng ito? Banal na espiritu. Ito ba ay isang banal na espiritu lamang na nang-ahas na magtrabaho sa dalawang organisasyon ng sabay? Makakakuha ka ba ng dalawang artillery shell na ginagabayan ng kaluluwa sa antas ng pagpatay sa Diyos? Siyempre hindi, sila ang may kasalanan, ngunit katulad nito, ang pangalan ng Spirit Spreading Pagoda ay matagal nang hindi malilimutan. Sa proseso ng muling pagkabuhay ni Shrek, sa bawat oras na siya ay pasibo na nagtatanggol, at sa bawat oras na siya ay nagpupumilit na mabuhay sa ilalim ng presyon ng Spirit Spreading Tower. At ngayon, ang lahat ay naging matatag, at sila ay nakakuha ng matatag na panghahawakan. Susunod, ang oras ng paghihiganti ay darating. Umalis si Mulan nang may panghihinayang, ang kanyang layunin ay hindi nakamit pagkatapos ng lahat. Sa katunayan, inaasahan na niya ito bago siya dumating, at ang kanyang layunin ay imposibleng makamit. Ito ay isang dagat ng dugo at malalim na puot, gaano man kapag paraya sina Shrek at Tang Sect, imposibleng isuko ang ganoong kalalim na puot. Kung hindi dahil sa katatagan ng mainland, kahit ang kanilang paghihiganti ay matagal nang nagsimula. Si Tang Wulan, bilang kasalukuyang hell ng Shrek at Tang Sect, ay natural na hindi malulutas ang bagay na ito dahil lang sa relasyon nila ni Mulan. Naghihintay pa rin siya, naghihintay ng mas perpektong pagkakataon. At ang pagkakataong ito ay hindi nagmumula sa labas ng mundo, ngunit mula sa kanilang sarili. Ang kasalukuyang Shrek, ang pinakamakapangyarihang lugar ay hindi ang lakas na taglay nito, ngunit ang silid para sa pagpapabuti sa hinaharap. Kasama si Tang Wulan, ang magical craftsman, ito man ay ang 7 Shrek monsters o iba pang makapangyarihang tao, maaari silang maging armado hanggang sa ngipin. Dahil kahit na ito ay ang Spirit Pagoda, imposibleng isipin kung gaano siya katalento sa Skyforging at kung gaano siya kabilis makagawa ng metal na antas ng Diyos. Kahit sino man ito, walang nakakaalam ng bilis ni Tang Wulan sa paggawa ng battle armor maliban sa mga tunay na miyembro ng Shrek at Tang Sect. Kahit na naniniwala ang outside Soul Master na siya ay isang divine craftsman na may kakayahang mag-Skyforging, kakalkulahin lamang ito batay sa bilis ng forging ng divine craftsman na si Zhenhua. Gayunpaman, kumpara sa master craftsman na si Zhenhua, hindi alam ng bilis ng panday ni Tang Wulan kung ilang beses mas mabilis. Siya ay naghihintay para sa lahat ng kanyang mga kasama na maging title Daoluo, naghihintay para sa kanila na makapagsuot ng kumpletong 4 na character na armor sa labanan. Sa oras na iyon, ang oras ng paghihiganti ay tunay na dumating. Hindi pa huli ang lahat para maghiganti ang isang ginoo. Maaaring hindi matagpuan ang kulto ng banal na espiritu, ngunit hindi maaaring tumakbo ang Spirit Spreading Pagoda. Hindi kinaya ni Shrek ang susunod na malaking pagkatalo, kaya hindi kikilos ng padalos-dalos si Tang Wulan ng walang lubos na katiyakan. Sa makatuwid, nang umalis si Mulan, sinabi lang niya kay Mulan na kahit papaano ay walang gagawin si Shrek sa susunod na 6 na buwan. Bigyan ng pagkakataon ng mainland na gumaling. Kahit gaano pa katagal, hindi niya masisiguro. Ang sariling 4-character battle armor ni Tang Wulan ay hindi pa nakumpleto. Ito ay talagang isang tunay na metal na antas ng Diyos na kumukonsumo ng labis na enerhiya at pisikal na lakas para sa kanya, at aabutin ng hindi bababa sa 1 linggo upang ganap na mabawi. Sa panahong ito, tinulungan niya ang iba na gumawa ng metal na kailangan para sa armor ng labanan na may 4 na karakter. Mula nang maabot ang estadong iyon, ang pag-unawa ni Tang Wulan sa Tianduan ay umabot na rin sa ibang antas. Ang proseso ng pagpapanday ay masasabing parang kamay. Ang bilis ay hindi tumaas, ngunit ang kalidad ay bumuti ng malaki. Kaya't binawi niya ang 4-character battle armor na kinumplito noon ng kanyang mga kaibigan at naproseso pa ito para madagdagan ang kapangyarihan nito. Ikalat ang tore ng espiritu. Umupo si Chenggu Dongfeng sa pangunahing upuan na may solemn na ekspresyon, at ang una sa kanyang kaliwa ay si Tianfeng Daoluo Leng Yaozu, at ang una sa kanan ay si Yinlong Daoluo Guyana. Tama, ang kasalukuyang katayuan ni Guyana sa Spirit Transmission Pagoda ay tumaas na, at umabot na ito sa isang posisyon na maaaring katumbas ng Tianfeng Daoluo. Mula nang isipin ni Chenggu Dongfeng na siya at ang kanyang apo ay nagkaroon na ng malaking relasyon, nawala na rin ang huling pag-iingat. Tinalo ang lahat ng mga opinyon, nabanggit siya sa kanyang kasalukuyang posisyon. At umasa rin si Guyana sa kanyang makapangyarihang lakas at superhuman na karunungan upang gawing puno ng sigasig ang operasyon ng One Beast Terrace. Masasabing sa mga araw na ito, ang tanging makapagpapasabi rito ni Chenggu Dongfeng ay ang malaking kita na dala ng One Beast Terrace. Gayunpaman, napakasama pa rin ang pakiramdam ng Spirit Transmission Tower Master. Maliban kina Leng Yaozu at Guyana, lahat ng naruroon ay nasa antas man lang sa itaas ng Super Daoluo, ang tunay na mataas na antas at background ng Spirit Tower. Si Chenggu Dongfeng ay tahimik na nakaupo sa loob ng ilang minuto, at hindi nagsasalita.
Kahit na hindi ko alam ang pangunahing nilalaman ng pulong na ito, alam kong may kinalaman ito sa Shrek Academy. Hindi lihim sa mga matataas na antas na ang matinding dauluo ng dalawang Tang sect ay dinala ang Eternal Heavenly Kingdom sa punong tanggapan ng Spirit Spreading Pagoda upang hadlangan ang Spirit Spreading Pagoda. At ito rin ang malaking kahihiyan ng Chuanling Pagoda. Pagkatapos bumalik mula sa templo ng digmaan, ang mga edad ay tumigil sa galit at humarap sa maraming tao sa punong tanggapan. Ngunit kahit na, hindi nito mababago ang mga katotohanan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang walang hanggang langit ay nahuhulog sa mga kamay ng Tang sect, na parang isang matalim na palaso na nakasabit sa tuktok ng tore ng paghahatid ng espiritu. Walang nakakaalam kung kailan darating ang bagay na ito. Iyon ay isang mas nakakatakot na pag-iral kaysa sa iba pang dalawang nakapirming nakamount na soul-guided shell na pinagsama-sama sa antas ng pagpatay sa Diyos. Saan man ito mahulog, ito ay magiging isang kasiraan. Noong nakaraang buwan, nakatanggap si Chenggu Dongfeng ng higit sa 200 liham na may mataas na antas na humihiling ng mga panlabas na paglilipat. Mahigit 1/4 ng mga taong naruroon ang namigay nito. Gaya nga ng kasabihan, hindi sinisisi ng faang publiko, gaano man siya kalakas, imposibleng maglabas ng mga utos laban sa lahat ng matataas na antas ng spirit transferring pagoda. Tiyak na magdudulot iyon ng kaguluhan sa loob. Bagamat ang pamilya Chenggu ay may mataas na katayuan sa spirit spreading pagoda, hindi nito tinatakpan ang langit gamit ang isang kamay. Sa makatuwid, ang pagpupulong ngayon ay dapat nabuksan para sa walang hanggang silangan na hangin, kung hindi, kung ang puso sa loob ng Espiritu Transmission Pagoda ay makakakuha ng maluwag, ang problema ay magiging malaki. Ang Eternal Heaven ay kinuha ng Tang sect. Fundamentally speaking, hindi niya responsibilidad iyon. Gayunpaman, hindi iyon nakita ng panloob na konseho ng Spirit Spreading Pagoda. Ngayon ay maraming mga di pagkakasundo na boses ang lumalabas. Tungkol sa orihinal na insidente laban sa Shrek City, ang pinakamahalagang antas ng paggawa ng desisyon ay ang Chenggu family. Ngayon ito ay naka-out. Kung hindi dahil sa pagkabigla ng dalawang matinding dauluo, ang walang hanggang Diesel at ang walang hanggang Dongfeng, natatakot ako na ang mga hindi pagkakatugmang boses na ito ay matagal na ang nakalipas. Nauwi sa substantive action. Tower Master, tawagan ang lahat dito, ano ang ginagawa mo? Sa wakas ay hindi na makaupo si Leng Yaozo. Bagamat alam niya ito sa kanyang puso, kailangan pa rin niyang gumawa ng inisyatiba upang ilabas ito sa oras na ito. Siya at si Chenggu Dongfeng ay hindi nasa parehong linya, sa katunayan, siya ay kumakatawan sa isa pang pangkat sa loob ng Spirit Spreading Pagoda. Kaya lang, mas mahina ito kaysa sa pamilya ni Chenggu. Sumulyap si Chenggu Dongfeng sa kanya at mahinang sinabi, nitong mga nakaraang panahon, maraming chismis. Alam ko ang lahat. Alam ko rin kung ano ang ikinababahala ng lahat. Sa katunayan, nasa akin din ang iyong mga alalahanin. Wala ka ng iba. Iniisip ko kung kailan opisyal na gagantihan tayo ng Shrek Academy at Tang sect. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, biglang narinig ang buong conference room. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon din sa master ng Spirit Spreading Pagoda. Walang nag-isip na sasabihin ni Chenggu Dongfeng ang bagay na ito ng direkta. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Chenggu Dongfeng, oo, ang contradiction sa pagitan natin ni Shrek at Tang sect ay hindi na malulutas. Sa malaot madali, ang bagay na ito ay magiging fermented. At sa bandang huli ay tila mas malala ang mangyayari para sa atin. Dapat mo ring isipin iyon, tama. Bahagyang kumunat ang noo ni Leng Yao, Tower Master, inaakusahan mo ba ang lahat? Ang kanyang panloob na kawalang kasiyahan sa walang hanggang silangan na hangin ay umabot na sa bingit ng pagsabog. Ito ang nangyari mula nang bambahin ang Shrek City. Malamig na sumulyap sa kanya si Chenggu Dongfeng, sa ating kontinente ng Daoluo, dahil sa mabilis na pagunlad ng Soul Guidance Device, ang Soul Beast ay hindi na isang kalaban na kailangan nating isaalang-alang. Sa makatuwid, ang kalaban ng tao ay ang kanyang sarili lamang. At sinasamahan nito. Sa pagbuo ng Soul Guidance Device, ang lakas ng individual na dakilang kaluluwa ay hindi na sana naging ganap na kaluluwa na si Dulo. Binomba hanggang mamatay. Sa sandaling sinabi niya ito, naging halata ang mukha ni Leng Yaozu, at ang kamao sa ilalim ng mesa ay hindi napigilan ang pagkayem. Sumabog ang malamig na liwanag sa mga mata. Bagamat alam niyang iyon ang sinaunang Dongfeng na nagwiwisik ng asin sa kanyang sugat, kailangan niyang mairita sa mga salita nito. Si Chenggu Dongfeng ay hindi tumingin sa kanya, ngunit nagpatuloy, kaya, sa mundong ito, ang individual na kapangyarihan ay hindi naganap. Ang tunay na makapangyarihan ay ang kapangyarihan ng kolektibo, ang kapangyarihan ng agham at teknolohiya, at maging ang kapangyarihan ng pera. Ang Spirit Tower ay maaaring maging numero 1 organisasyon sa buong kontinente dahil sa ating malalim na background at astronomical na halaga ng pera. Nana, sabihin sa lahat ang tungkol sa data. For more videos, please like, share and subscribe.